Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1621 masyadong tamad na pakialam. 1621. Ngayon lang, at dalawa pang Mercedes-Benz G63 ang huminto sa gilid ng kalsada sa labas. Sa kotse sa harap, isang lalaking maikli ang buhok na bumaba sa pintuan kasama ang dalawa niyang tauhan. Sa katunayan, natuklasan na ni Yefan na may nagmumula sa labas, dahil sa bawat isa sa dalawang sasakyan, mayroong isang martial artist na nagtanim ng kanyang katawan. At, isa sa kanila, medyo pamilyar pa rin si Yefan. Ang lalaking maikli ang buhok, na nakasuot ng floral shirt, isang malaking gintong kwintas, at isang tabako, ay pumasok sa tindahan na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Sige, anong nangyari ngayon? Nakita ni Yewian ang lalaki, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon, at maingat siyang tumayo at nagtanong, Manalo Luo Chen. Bakit ka nandito? Nang marinig ang pangalan, sa wakas ay nakumpirma ito ni Yefan. Ang taong ito ay mula sa angkan ng White Tiger. Napansin din ito ni Ling Yue, at tumingin sa mga tao sa magkabilang panig na may ilang pagdududa. Hehe. Umupo si Ying Luochen at si Shiren sa upuan sa tapat ni Yewian, sumulyap kay Feng Warner, kumuha ng tabako, at sinabing, hindi ba ito ang babaeng sikat na sikat sa internet kamakailan? Ang ganitong uri ng kalokohan. Sa tingin mo ay hindi ito madumi. Feng Warner. Galit na nanlilisik nang marinig niya ito, sino ang sinasabi mo? Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, sinampal ni Yewian sa tabi niya ang kanyang mukha. Bitik. A. Lumitaw ang pulang marka sa mukha ni Feng Warner, natigilan siya at tumingin kay Yewian na may luha sa kanyang mga mata. Oo. Yes Xiao. Bakit? Bakit? Ang mga mata ni Yewian ay puno ng madilim na kulay, tumahimik ka. Si Ying ay palaging anak ng angka ng White Tiger, kinakausap niya ako, paano ka makakaabala? Tinakpan ni Feng Warner ang kanyang bibig sa takot, at nanginginig sa gilid. Maraming tao sa tindahan ang nagulat ngayon lang, at nang marinig nila si Yewian na sinabi iyon, napagtanto nila na ang tiyuhin na ito ay mula sa White Tiger Clan, at lahat ay biglang nagulat. Maraming tao ang maingat na nanatili sa kanilang distansya at nanunood ng may pagtataka. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ay napakahiwaga pa rin para sa maraming tao. Bakit siya bugbugin? Hindi ako galit, sabi ni Ying Luochen na may masamang ngiti. Yewian, huwag kang masyadong kabahan, nandito lang ako para makipag-usap sa iyo ng isang negosyo ngayong gabi. Nagbago ang mga mata ni Yewian at sinabi niya, anong negosyo ang pinag-uusapan sa akin ni Ying? Kung gusto mong pumunta sa gabi, hindi ka ba pwedeng pumunta sa kumpanya sa araw? Ay, kapag nagnenegosyo tayo, ang oras ay pera. Nakahinga ng maluwag si Ying Luochen. Ay nagsabi, higit pa rito, hindi na sa iyo ang iyong kumpanya. Nagulat si Yewian, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Ying Luochen at sinabing, napakasimple, dahil ngayong gabi, bibilhin ko ang iyong mga kamay. Lahat ng shares ng Chang'an Entertainment. Mula ngayon, isa na lang ang entertainment company sa Ulu City, na White Emperor Entertainment Group ng ating White Tiger Clan. Ying Luochen. Iwinagayway ang kanyang kamay, at isang katulong sa likod niya ang kumuha ng bahagi ang kontrata ay inilagay sa mesa. Kung pipirmahan mo ito, opisyal kung kukunin ang iyong mga share bukas, makatitiyak ka. Mas maraming profesional na tao ang ating nanalo na mga ngasiwa sa industriya ng entertainment. Itong maliit na kumpanya mo ay lalago lang, nakangiting sabi ni Ying Luochen. Namutla ang mukha ni Yewian, at pagkatapos magpanik ng ilang sandali, galit niyang sinabi, anong biro? Bakit ko ibebenta ang kumpanya sa iyo? Nagpakita ng malamig na liwanag ang mga mata ni Ying Luochen, at sinabing, napakasimple ng dahilan, isa, sa geographically, ang aming pamilyang Baihu ay mas malapit sa Ulo City, at ang iyong pamilyang Shenlong ay nasa Kunlun, na mahigit 500 milya ang layo. Pangalawa, ito ay isa sa mga pinakamahusay na tax preferential special zone sa SIA. Ito ay angkop para sa pagbubukas ng isang kumpanya ng entertainment sa pelikula at telebisyon. Walang dahilan para hindi makakuha ng malaking cake ang aming Baihu clan. Pangatlo, kayong angkan ng Shenlong, ngayong walang martial arts, bakit ka makikipagkompetensya sa aming Baihu clan? Ikaw. Namumula sa galit ang mukha ni Yewian, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, malakas kang bumili at magbenta. Ang shopping mall ay isang shopping mall, dapat mong sundin ang mga patakaran. Ngumisi si Ying Luochen, ang mga shopping mall ay parang mga larangan ng digmaan, ang malalakas ay iginagalang. Ngayon pa lang ay hindi pa nagbubukas ang clan meeting, kaya kakausapin kita ng maayos. Kapag natapos na ang clan meeting, ayokong gumastos ng pera pambili ng shares mo, diretso lang na occupy your company and kill you, what can you do? Paano mo nalaman na matatalo mo kami sa clan meeting? Haha, pumunta sa bawat clan at magtanong, sino ang hindi nakakaalam, ang iyong Shenlong clan ay isang piraso lamang ng tae ngayon. Naiinis na sabi ni Ying Luochen. Si Yewian ay nanginginig sa buong katawan, at may nakamamatay na aura sa kanyang mga mata, ngunit kinuyam niya ang kanyang mga kamao at hindi nang ahas na kumilos.
Ano, gusto mong lumaban? Huwag mong kalimutan, master ako sa body training, sigurado ka ba? Aawayin mo ba ako? Nakangiting sabi ni Ying Luochen. Natahimik si Ye Weian, nabaluktot ang ekspresyon ng kanyang mukha, na parabang pipigilan niya ang kanyang panloob na mga sugat. Huwag maging isip bata, mga matatanda, kilalanin ang katotohanan, halika. Pirmahan ang kontrata, at hindi kita guguluhin na maglaro ng masama. Kinuha ni Ying Luochen ang panulat at tinapik ang kontrata. Huminga ng malalim si Ye Weian at kinuha ang kontrata sa isang matigas na kamay, ngunit pagkatapos lamang ng ilang sulyap, galit na naman siya, 100 milyon. Para sa 100 milyon, gusto mong bumili ng 10 bilyong share. Ikaw masyado mong dinadaya ang mga tao. Sarcastic na sinabi ni Ying Luochen, bakit, napakaliit nito. Sa teritoryo ng ating White Tiger Clan, mabuti na huwag mong hayaang iluwa mo ang lahat pagkatapos kumita ng pera, huwag kang mahiya. Ayan na, sayang si Shen lang. Manalo kay Luochen. Ako, lalabanan kita ngayon. Biglang pinunit ni Ye Weian ang kontrata, direktang ginamit ang kanyang nakakagalit na enerhiya, at kinuha ang kuko ng dragon para makuha ang leeg ni Luochen. Kumikislap ang kidlat, tumalbog ang tabako ni Ying Luochen sa kanyang kamay, na parang may mahinang kuryente sa kanyang kamay, at sa mas mabilis na bilis, binawi niya ang isang kamay na kutsilyo at tinamaan ang magkasanib na braso ni Ye Weian. Ah! Sumigaw si Ye Weian, diretsyong nabali ang mga karugtong ng kanyang kamay, napaatras siya ng 2 hakbang, at ngumisi. Nang makita ng mga tao sa paligid ang eksenang ito, akala nila ay nasilaw sila, at naghiyawan silang lahat, at nabigla sila sa labanan ng mga mandirigma ng angkan. Kahit na ang maliit na paghaharap na ito ay lubhang kapana-panabik para sa mga ordinaryong tao. Basura, naglakas loob kang kumilos laban kay Lao Su. Hindi mo nagising ang iyong bloodline, at ang iyong cultivation base ay mas mababa kaysa sa akin, saan ka nagkaroon ng lakas ng loob. Pinatay ka ni Lao Su dito ngayon, at walang sinuman mula sa pamilyang Shenlang sa Ulo City ang nang-ahas na pumalit sa iyo. Magsalita ka. Mabangis na sabi ni Ying Luochen. Si Ye Weian ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa kahihiyan, na mula, ang mga luha ay lumalabas sa kanyang mga mata, paano pa kaya sa kanya ang kilos ng pinakamatandang young master ngayon? Halika, halika, halika. Si Ye Weian ay umungal at sumigaw, at hiniling ang 6 na bodyguard na umakyat para gawin ito, ngunit sino man ang maglakas loob na guluhin si Ying Luochen ng mga bodyguard ay maaari lamang magpanggap na bingi. PP. Sa sobrang takot ni Feng Warner ay nagtago siya sa sulok, sa takot na isipin na kasama niya si Ye Weian. Nang makita ang lahat ng ito, medyo napahiya sina Ye Fan at Ling Yue, ngunit naramdaman ni Ye Fan na walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito, kaya natural na tamad siyang mag-alala. Si Ling Yue ay hindi gustong tumulong kay Ye Weian, hindi mahalaga kung siya ay dumanas ng ilang mga paghihirap, gayon paman, pagkatapos ng clan meeting, ang tunay na kompetisyon ay makikita. Maingay, bakit ka mag-abala, bibigyan kita ng huling pagkakataon, sa pagkakataong ito bigyan mo ako ng magandang senyales ng basura mong pangalan. Kung hindi ka marunong magsulat ng maayos, lagyan mo lang ng handprint. Masunurin, kung hindi, papatayin kita. Sabi ni Ying Luochen, kumuha ng isa pang kontrata at inilagay ito sa mesa. Si Ye Weian ay nanginginig sa lahat, pagkatapos ng lahat, natatakot sa kamatayan, lumakad siya ng dahan-dahan na may hitsura ng kalungkutan at galit, handang pumirma. Sa sandaling ito, isang gwapo at malakas na lalaki ang pumasok sa labas ng pinto. Nagsuot ng hikaw ang lalaki. Nakasuot ng nakaistilong balahibo at may hawak na sexing babae, para siyang isang pares ng mga modelong lalaki at babae. Kuya Chen, di ba sabi mo malapit na? Bakit mo sinimulan? Sabi ng lalaki na may mapaglarong ngiti. Lumingon si Ying Luochen at nakangiting sinabi, ang basura ng Shenlang clan na ito ay may short circuit ngayon, ngunit malapit na itong matapos, sabi ko sa iyo, huwag kang bababa. Haha, gaya ng inaasahan kay Chen. Pupurihin sana ng lalaki ang kanyang kapatid, ngunit biglang sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang figure sa tabi niya. Para sa isang sandali, ang mukha ng lalaki ay namumula, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, at nang makitang siya nga ang lalaki, siya ay nakahinga ng maluwag, ang kanyang katawan ay parang yellow. Luochuan, anong nangyayari sa iyo? Medyo natarante si Ying Luochen nang makita niya ang hitsura ng kanyang pinsan. Walang pakialam ang mukha ni Ye Fan. Maaga niyang natuklasan na ang anak ng isa pang nagwagi ay si Ying Luochuan na nagudyok sa kanya mula sa kanyang sariling kapangyarihan. Ang taong ito ay tila nawala ang kanyang posisyon sa Military Research Institute noong nakaraang pagkakataon, kaya umalis siya sa kabisera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta siya dito para makihalubilo sa Ying Luochen na ito. Sa bagay, model company naman ang pinamamahalaan niya, kaya mas bagay talaga ito sa entertainment industry dito. Sa ilalim lamang ng naguguluhan na mga mata ng isang grupo ng mga tao sa pinangyarihan, nanlambot ang mga binti ni Ying Luochuan, bumagsak siya sa lupa, at pagkatapos ay sinampal ang kanyang ulo sa harap ni Ye Fan. Mr. Ye, spare your life. Mr. Ye, spare your life. Ito ang ideya niya para mapanalunan si Luo Chen.
Hindi ako nangangahas na maging walang galang sa pamilya Shenlong, at sa iyo, Mr. Ye. Si Ying Luoxuan ay malapit nang umiyak. Desperately, bangbang, higit sa 100 ulo sa isang hilera. Natakot ang babaeng katabi niya, akala niya ay masama ang lalaki. Walang makakaintindi, talagang takot na takot si Ying Luoxuan. Sa wakas ay nakaligtas siya mula sa mga subordinate ni Ye Fan, at pumunta rito kasama ang kanyang kapatid, na nagbabalak na lunukan ng Chang'an Entertainment at kumita ng mainit na pera sa ekonomiya ng internet celebrity. Anyway, ang Ye Weian na ito ay basura lamang ng Shenlong clan, at ang Shenlong clan ay hindi nakalaban ng Baihu clan. Sinong mag-aakala na si Ye Fan ay makikilala dito? Nagkamali si Ying Luoxuan na nagbalik si Ye Fan sa pamilya Shenlong. At ngayon, alam na ng lahat sa angkan na ang dahilan kung bakit ang Shenlong clan ay hindi nagawang sakupin, panloob na mga alalahanin at panlabas na kahirapan, ay dahil ang tunay na panganay na apo, Sword God, ay walang intensyon na bumalik para sakupin ang Martial God. Ngunit sa sandaling bumalik ang Sword God Ye Fan, ang lakas ng Shenlong ay magbabago ng husay. Sa makatuwid, sa sandaling ito, si Ying Luoxuan, hindi alintana kung ito ay 3,721, unang lumuhod at humingi ng awa, hanggat maaari siyang mabuhay, wala siyang pakialam sa isyu ng mukha. Kabanata 1622, may problema ba? 1622. Si Ying Luoxuan, Ye Weian at ang iba pang nakakita sa eksenang ito ay nasa ulap at tumingin kay Ye Fan na may pagdududa sa kanilang mga mukha. Luoxuan, what the hell are you talking about? Sino siya, bakit takot na takot ka sa kanya? Si Ying Luoxuan ay hindi nang ahas na ibalik ang kanyang ulo, ang nanginginig niyang boses ay nagsabi ng may takot, Brother Chen, ito. Ito ang Diyos ng Espada, Mr. Ye. Sword God. Si Ying Luoxuan ay agad na natigilan at nakatitig kay Ye Fan sa paraang natulala. Sa kabilang banda, si Ye Weian, na ang mga paa ay mahina rin, ay nagulat na ang kanyang baba ay malapit nang mahulog sa lupa, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Ye Fan. Bigla niyang naintindihan kung bakit may isang babae na mukhang, katulad, kay Ling Yuwei. Sa harap niya, si Ling Yuwei mismo. Nang akala niya ay muntik na niyang atakihin sina Ye Fan at Ling Yuwei, at sinaktan pa sila ng salita at sinabi ang maraming katawa-tawa, hindi na makapaghintay si Ye Weian na sampilan ang kanyang sarili. Hindi ito matanggap ni Ying Luoxuan, umiling siya at sinabing, hindi. Imposible. Paanong narito ang Diyos ng Espada na si Ye Fan? Siya. Hindi ba siya babalik sa pamilya Ye? Pagtingin kay Ye Weian sa tabi niya, nalaman niyang ang lalaking ito ay mas lalo siyang naghinala. Kuya Chen, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Ye. Magsinungaling pa ba ako sa'yo? Hindi ka ba tumitingin kay Miss Ling Yuwei sa tabi niya? Si Ying Luoxuan ay nababalisa, bakit hindi siya pinaniwalaan ng lalaking ito? Naramdaman na lang ni Ying Luoxuan na medyo pamilyar ang dilag na ito, at tila hindi pa niya ito nakita, ngunit pagkatapos ng mas malapitang pagtingin, napagtanto niyang si Ling Yuwei nga iyon. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Ying Luoxuan ang lamig mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang noo, ang prestihiyo ng Sword God ay hindi isang bagay na maaaring masaktan ng isang maliit na tulad niya. Mr. Ye, I didn't mean to offend. Hindi ko alam na nandito ka. Diretsong lumuhad din si Ying Luoxuan. Medyo walang magawa si Ye Fan. Nandito lang siya para sa late night snack. Bakit ang dami niyang ginawang gulo? Okay, stop nilang, hindi na kita kakainin, bakit takot na takot ka sa akin? Sumimangot si Ye Fan. Si Ying Luoxuan ay hindi naglakas loob na tumangala, at sinabi sa malamig na pawis, Mr. Sino nagsabi sa'yo niyan? Bumalik na ako sa clan. Walang imak na sabi ni Ye Fan. Itinaas ni Ying Luoxuan ang kanyang ulo sa pagkamangha, kung gayon ikaw ay. Si Ye Fan ay hindi gustong magpaliwanag ng labis, ang dalawang lalaking ito ay gustong lumuhod, hayaan siyang lumuhod, at pagkatapos ay sinabi kay Ling Yuwei sa isang tabi, Weiwei, bakit hindi tayo umalis, hindi ito maaaring magpatuloy sa pagkain. Alam din ni Ling Yuwei na ayaw ni Ye Fan na masangkot sa mga alitan sa clan. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang aso sa magkabilang panig, at hindi na kailangang tumulong sa sinuman. Kung mas mahalaga ka sa kanila, lalabas lang na nawalan siya ng presyo. Kaya tumango ang babae at nakangiting sinabing, sige, punta tayo sa ibang lugar. Ngunit sa sandaling ito, biglang yumuko si Ye Weian na may ngiti sa kanyang mukha, humakbang pasulong upang pigilan siya at sinabing, pinakamatandang young master. Miss Ling, ewan ko lang kay Taishan. Ang tanga ko, ililibre mo ako. Fair na. Pagkatapos magsalita, sinimulan ni Ye Weian na sampilan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay sa publiko, at pagkatapos ng higit sa 100 beses, inilabas niya ang mga fingerprint ng isang maliit na puting mukha. Napatulala ang mga nanunood. Ang young master na si Ye Weian, na nananawagan para sa hangin at ulan sa Ulu City, ay parang sarat, kumakaway ang kanyang buntot at nagmamakaawa para sa pares ng lalaki at babae na ito. Diyos ko, Miss Ling. Baka siya si Ling Yuwei. Definitely. Paano ko nasabi na ang ganda ng ugali niya, parang hindi plastic surgery? Ang susi ay ang ginoong iyon, ito ba ang pinakamatandang young master ng pamilya Shenlong?
Talaga, hindi ko nakita ito. Si Feng Warner, na nagtatago sa sulok, nanlaki ang kanyang mga mata sa oras na ito, at hindi makapaniwalang tumingin kay Ling Yue. Nang maisip niya ang taong nasaktan niya, nagkaroon si Feng Warner na tumama sa pader at humingi ng kamatayan. Nagkaroon ng maraming talakayan sa karamihan. Matapos marinig ang balita, maraming dumaraan ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone at kumuha ng litrato. Matagal nang sumakit ang ulo ni Ye Fan, at hindi niya kayang sirain ng walang pakundangan ang mga mobile phone ng mga ordinaryong taong ito, ngunit nakakainis din siyang makunan ng ganito. Sa pagkakataong ito, gamit muli ang relasyon ni Su Qingzhou, tinanggal ang ilang video na naipost sa internet. Ang nakakainis pa ay napapaligiran na ng mga tao ang barbecue restaurant na ito, at mahirap para sa dalawa na mabilis na lumikas. Nakita ni Ye Fan na imposibleng umalis kaagad, kaya inis niyang tiningnan si Ye Wian at sinabing, "Okay, hindi pa ba sapat na nakakahiya iyon? Tinuruan ako ni Young Master ng leksyon. Ako, si Ye Wian, nawala sa mukha ni Ye ngayon. Nagkasala ako." Si Ye Wian ay mukhang nakakaawa at nagsabi na may mapait na mukha, "Young Master, maaaring hindi mo lubos na kilala, ako ang apo sa tuhod ni Elder Ye Tian, kahit na mababa ang katayuan ko sa Ye Clan, isa rin akong seryosong miyembro ng Ye Clan. Kayo ay may parehong ugat. Nakita mo rin na ngayon, ang taong ito mula sa White Tiger Clan ay napakamangmang kaya nilusob niya ang mga ari-arian ng ating Ye Clan, mangyaring siguraduhin na ang mga shot para sa ating Ye Clan." Ngumisi si Ye Fan, ang taong ito ay nagpanggap na malungkot, lahat ng ito ay tungkol sa pera. Natatakot kasi siya na pagkatapos nilang umalis ay patuloy na hindi pabor sa kanya ang mananalo na kapatid. "Kung tama ang pagkakaalala ko, pinaplano mo kaming bugbugin ngayon lang. Hindi ba ito kamangha-mangha? Ikaw mismo ang makakalutas ng ganoong problema," biro ni Ye Fan. Namutla ang mukha ni Ye Wian, at sinimulan niyang sampilan muli ang sarili ng malakas. Bitik. Sampal. Habang naninigarilyo, nagkunwari siyang nakakaawa at sinabing, damn it, guilty ako." Sa pagkakataong ito, hindi na nag-abala si Ye Fan na pigilan ito at sinabing, "Mahilig ka sa paninigarilyo. Ipagpatuloy mo lang ang pagbomba, pumunta sa gilid ng kalsada, at gumawa ng 200 hampas, makikinig ako sa tindahan, kung hindi sapat ang lakas ng tunog, sasabihin kong igalaw mo ang iyong ulo." Ah! Ang mukha ni Ye Wian ay naging berde, ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang at gulat, ngunit hindi siya naglakas loob na suwayan ang mga intensyon ni Ye Fan. Siyempre mas gugustuhin niyang mahiya kaysa mamatay. Kaya, naglakad si Ye Wian sa gilid ng kalsada sa labas ng pinto at sinimulang bugbugin ang sarili sa bibig. Naakit nito ang maraming mga kamera ng mobile phone ng mga dumadaan. Kung tutusin, sikat na sikat si Ye Wian sa internet at isang sikat na second generation rich. Matagal nang ayaw sa kanya ng maraming tao sa internet, at kapag lumabas ang video na ito, tiyak na sasabog ito sa mga pangunahing platform. Nang marinig ang malutong na sampal sa mukha, kinuha ni Ye Fan ang kontrata ng pagkuha sa mesa at binaliktad ito. Matapos basahin ang tungkol dito, ikanawit ni Ye Fan ang kanyang daliri sa nagwaging kapatid na nakaluhod, "Bumangon ka." Si Ying Luo Chen at Ying Luoxuan ay naglalakad sa manipis na yelo at maingat na tumayo sa tabi nila. "Mr. Ye, ano ang mga order mo?" Sinabi ni Ye Fan, "Okay ang pagkuha na ito, sumasang-ayon ako sa ngalan ng taong iyon." Nang marinig ito ng nagwaging kapatid, nagulat siya saglit, iniisip na kabaligtaran ang sinasabi ni Ye Fan. Nagmamadaling ngumiti si Ying Luo Chen at umiling at sinabing, "Hindi, talagang hindi kami nangangahas na hawakan ang mga ari-arian ni Ye. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, kalagkarin mo ang lalaking iyon." Itinuro ni Ye Fan si Ye Wian, na naging ulo ng baboy sa labas. Ang nagwaging kapatid na lalaki ay walang pagpipilian kundi ang tawagan si Ye Wian sa tindahan. Sa oras na ito, Ye Wian, paano pa niya nakikita ang hitsura ng gwapong binata, ang kanyang buong mukha ay nabugbog at namamaga, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay duguan, tulad ng isang bola na kulay lila. Sa pagkakataong ito, ang mga luha sa mga mata ni Ye Wian ay totoong-totoo, pinapanganay na Young Master, ako. Alam kong mali ako. Itinuro ni Ye Fan ang kontrata at sinabing, "Pirmahan ito." Ah! Akala ni Ye Wian ay mali ang narinig niya. "Pinapirmahan kita, may problema ba?" Malamig na tanong ni Ye Fan. Hindi nang ahas na magsalita si Ye Wian, kinuha ang panulat, at mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan. Matapos makumplito, ibinigay ni Ye Fan ang kontrata kay Ying Luo Chen at sinabing, "Ngayon, ang Chang'an Entertainment Company na ito ay sa iyo, at babayaran mo siya ng 100 milyong yuan, tama?" Tuwang-tuwa si Ying Luo Chen, ngunit inisip na naiinis si Ye Fan. Ang Shenlong Clan, sa kabilang banda, ay tumulong sa White Tiger Clan, at tumanggaw ng mariin, "Oh! Maglilipat ako ng pera kapag madaling araw na." Tumanggaw si Ye Fan, "Mabuti naman." Pagkatapos ng Ulu City, mayroon lang bang malaking entertainment company na tinatawag na White Emperor Entertainment? Ito ba? Oo, lahat ito ay salamat sa tagumpay ni Mr. Ye. Masigasig na ngumiti si Ying Luo Chen, habang si Ye Wian sa tabi niya ay puno ng kawalan ng pag-asa, na may netong halaga na 10 bilyon, at 100 milyon na lang ang natitira.
Ngunit sa sandaling ito, muling sinabi ni Ye Fan, White Emperor Entertainment Group, gusto ko ito. Nawala ang ngiti ni Ying Luochen, at nagtanong siya ng walang pakialam, Mr. Ye. Ano ang ibig mong sabihin? Banayad na sinabi ni Ye Fan, wala lang, biglang gustong magsimula ng entertainment company, gumastos din ako ng 100 milyon, hilingin sa iyo na bilhin ang buong pinagsamang White Emperor Entertainment Group. Bukas may ipapadala ako sa kumpanya mo para pirmahan ang kontrata, kailangan mo lang makipagtulungan ng konti pagdating ng panahon. Namumula ang mukha ni Ying Luochen, na parabang siya ay nahulog muli mula sa langit patungo sa impyerno, hindi. Hindi. Ye. Mr. Ye, you can't. Hindi ko kaya. Bakit? Hindi mo ibinebenta. Sa tingin ko ay mababa ang presyong inaalok ko. Ano? Lumubog ang mukha ni Ye Fan, at agad siyang naglabas ng kaunting pressure. Bagamat nakatutok lamang ito kay Ying Luochen lamang, ngunit anong antas ng karakter si Ye Fan, ang bahagyang pamimilit na ito ay naduraj na si Ying Luochen na parang bumabagsak ang langit. Pakiramdam ni Ying Luochen ay guguho na ang kanyang nerbiyos. Malumanay siyang lumuhod, naging asul ang kanyang mukha, at malakas na umiling, hindi. Ay. Ibinebenta ko. Ito. Natigilan ang lahat. Ang Ying Luochen na ito ay nakabili lang ng 10 bilyong stock ng kumpanya sa halagang 100 milyong yuan, at bilang resulta. Sa isang kisap mata, kinuha niya ang lahat ng kanyang sariling kumpanya. Si Ying Luochuan sa gilid ay tumingin sa lahat ng ito at mapait na ngumiti. Kung alam ko ngayon, bakit ko pa ginawa ito noong una? Lumingon si Ye Fan sa sandaling ito, at kumaway kay Feng Warner na nasa sulok na hindi nang ahas magsalita. Kabanata 1623 tumakas ka. 1623. Nang inig si Feng Warner nang makita niya ito. Alam na niya na si Ye Fan ay isang lalaki na mas malakas kaysa kay Ye Wian at Ying Luochen. Bagamat hindi malinaw kung sino si Ye Fan, palagi niyang sinusubukan ang kanyang makakaya na kumapit sa mayayaman at makapangyarihang mga tao upang maging isang celebrity. Nang makita si Ye Fan na sumenya sa kanya, biglang nagkaroon si Feng Warner ng pag-asa sa kanyang puso, hindi ka ba nakakasigurado? Ang malaking lalaking ito ay nagustuhan siya. Kahit na hindi siya kasing ganda at ugali ni Ling Yue, ngunit, naiintindihan niya ang mga lalaki at marunong siyang pasayahin ang mga lalaki. Biglaan. Si Feng Warner ay nagpakita ng nakakaawang tingin, bahagyang sumangot, at humalukip-kap sa kanyang harapan upang maging mas kawili-wili ang kanyang dibdib. Sa harap ni Ye Fan, ang mga mata ni Feng Warner ay mukhang mas inosente, Mr. Ye. Little girl, hindi ka pa masyadong matanda, sa tingin mo ba masarap tumambay ng ganito? Sabi ni Ye Fan. Mr. Ye. Alam ni Warner na mali ito, handa akong gawin lahat ng gusto mong gawin ni Warner. Medyo humihikbi na sabi ni Feng Warner. Ye. Tinaas ni Fan ang kanyang kilay at sinabing, talaga. Ano man ang hilingin ko sa iyo, gagawin mo ito ng maayos. Oo. Masiglang tumanggo si Feng Warner na may magandang asal. Ngumiti si Ye Fan, okay, pagkatapos bukas, maaari kang bumalik sa paaralan at mag-aral ng mabuti. Inisip ni Feng Warner na mali ang kanyang narinig, at tumingin kay Ye Fan ng walang laman. Oo. Sinabi ng Fan, pagkatapos ng gabing ito, ang lahat ng iyong mga video sa internet ay mabablock, kaya huwag maging isang celebrity sa internet. Kung ikaw ay bata pa, bumalik ka muna sa paaralan at matuto kung paano maging isang tao. Feng. Mukhang natarante si Warner, Mr. Ye, gusto mo ba akong harangan? Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mong bumalik sa paaralan, ayos lang. Gawin natin ang matematika sa paraang pang-adulto. Ang sinabi mo kanina, ano ang kailangan mong tiisin? Naging malamig ang ekspresyon ni Ye Fan. Si Feng Warner ay biglang natakot at umiling sa gulat, hindi. Babalik ako sa pag-aaral. Hindi na ako magpo-post ng mga video muli. Ngunit nang makita niya sina Ying Luochen at Ye Wian, hindi siya nang ahas na suwayan si Ye Fan, at siya ay isang maliit na internet celebrity. Hindi ito ginagawa ng malaking bagay, ito ay mas mabuti kaysa sa walang buhay. Tumingin si Ling Yue kay Ye Fan nang hindi inaasahan, isang maliwanag na kulay ang kumislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos malutas. Nang makita ng mga dumadaan na lalabas na sila ay hindi na sila naglakas loob na harangin sila, at lahat sila ay gumawa ng paraan, ngunit hindi maiwasang marami pa rin ang kumukuha ng litrato. Oo. Ang Fan ay hindi masyadong makontrol, gayunpaman, ang sinaunang martial arts at ang angkan ay hindi nalihim sa mga araw na ito, kaya sa sandaling lumabas siya kasama si Ling Yue, direkta siyang nagsagawa ng qinggang, tumalon, at mabilis na umalis sa atensyon ng publiko. Lumipad ang dalawa sa tuktok ng isang mataas na gusali, at tuluyang tumahimik. Kasabay ng malamig na hangin na umiihip. Sa pagtingin sa mensahe ni Ye Fan doon, sinabi ni Ling Yue na may mapaglarong ngiti, kailan ka pa naging maingay, kahit na ang pag-aaral ng isang batang babae. Ang aking impresyon, ang hari ng impyerno, si Lucifer, ay hindi huwag mag-alala tungkol sa gayong maliit na bagay, tama ba? Oo. Napangiti si Fan, malamang wala akong bakanteng oras noon. Pero, ngayon na may anak na ako, sa nakikita kong babaeng iyon ay hindi tumatahak sa tamang landas sa murang edad, naisip ko na lang. Siguradong galit na galit ang mga magulang niya.
Biglang napagtanto ni Ling Yue na narinig niya na si Ye Fan ay kumuha ng isang maliit na batang babae, tumanggo ng may pag-unawa, at nagtanong, kung gayon, bakit mo gustong kumuha ng isang kumpanya ng entertainment? Mukhang hindi ka nagkukulang sa gayong mga pag-aari, di ba? Para kasuklam-suklam sila. Ang pagpapabiye sa kanila na magdusa ng kaunti ay natural na bahagi ng dahilan, ngunit, sa tingin ko lang, ang ganitong uri ng kumpanya, sa mga kamay ng mga taong iyon, ay tiyak na makakasama sa maraming kabataan. Hihilingin ko kay Chingzo na magpadala ng angkop na tao na mag-aalaga dito. Anyway, huwag gagawa ng mga masasamang bagay at lasunin ang mga bata, ano sa palagay mo? Lumingon si Ye Fan at nakangiting nagtanong. Nakangiting sumang-ayon si Ling Yue, ang tagal na kitang hindi nakikita, ngunit marami kang ugnayan ng tao at kaunting pananagutan sa lipunan. Ito ay para sa ang dakilang tao ay naglilingkod sa bayan at sa mga tao. Paano ito magiging napakaranggel? Nagkibit balikat si Ye Fan, at habang nagpapadala ng mensahe kay Su Chingzo, sinabi niya, siguro na impluwensyahan ito ng aking Panginoon. Palaging may ilang bagay sa mundong ito na karapat-dapat sa ating proteksyon. Kung sinabi mo kay Ling Yue na ang itim na emperador, ang pinuno ng mga matandang pinuno, ay driver na ngayon ng school bus para sa mga bata sa Columbus, tinatayang hindi ito maniniwala ng mga babae. Siyempre, Ye Fan. Hindi maaaring maging driver ng school bus, ngunit dahil nakita niya pagdating sa mga bagay na ito na kailangang baguhin, gawin ang iyong makakaya upang mapabuti ang ilang mga bagay. Matalim na tiningnan ni Ling Yue ang lalaki, na may kaakit-akit ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Ye Fan ang babae. Hindi siya nagsalita, ngunit nang lingunin niya ito, nakita niyang nakangiti ito ng mahina sa kanya, puno ng pagmamahal, at biglang napahiya, ano ang mali, Weiwei? Itinikom ni Ling Yue ang kanyang mapupulang labi at sinabing, nakita ko. Maghintay ka ng napakatagal, sulit ito, hindi talaga nakita ng mga mata ko ang maling tao. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, hindi naman gaanong nagbago, posible bang sa paningin mo, naging makasarili ako at nagtatrabaho buong araw? Bad thing guy. Hindi ba? Ang mabubuting tao ay nanunood sa akin na naliligo. Galit na sabi ni Ling Yue. Hindi. Hindi masama iyon, iyon ay pagnanasa. Nangangatwiran si Ye Fan, bukod dito, pumayag ka. Halika. Anyway, ang sama mo dati. Namula si Ling Yue. Oo. Ayaw makipagtalo ni Fan sa babae. Nakita niya ang mensahe sa kanyang telepono at sinabing, binabati ka ni Chingzo. Gusto daw niyang gumawa ng video sa iyo para makita kung kumusta ka. Ngayon, gusto mo ba? Nang marinig ito ni Ling Yue, nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay para tumanggi, huwag. Huwag simulan ng video. Bakit naman, sinabi ni Ye Fan na nakangiti, maaga o huli, magiging isang pamilya ito. Oh, nakakahiya. Sinabi ni Ling Yue na may masalimuot na ekspresyon, bukod sa pagitan ko at mo, hindi ko pa rin alam kung ano ang mangyayari. Wala kang binigay na pangako sa akin Ye. Pansamantalang nakaramdam ng kawalan ng magawa si Fan, ang pangako ay ibibigay ito, ngunit ano ang gagawin sa pangalan? Kung tatalikuran ni Ling Yue ang titulo ng kasintahan, hindi niya ito kakayanin, at hindi niya mabuksan ang kanyang bibig. Ang usapin sa pagitan niya at ni Ling Yue, sa huli, ay nangangailangan ng panahon para bumagal. Pabagalin ang ilang bagay, o hintayin na magkita sina Ling Yue at Su Chingzo, upang malutas ang ilang mga buhol. Kung gayon, bakit hindi mo siya kausapin sa pamamagitan ng boses? Tanong ni Ye Fan. Saglit na nag-alinlangan si Ling Yue, ngunit kinuha ang telepono at sinabing, tinatawagan ko si Xiao Shu, tumakas, huwag mag-eavesdrop. Hindi nakaimik si Ye Fan, ngunit sa malakas na hiling ng babae, kailangan niyang lumipad sa isang gusali ilang daang metro ang layo. Nang makita ito ni Ling Yue, hindi niya pinakinggan ang kanilang sinabi. Nang matapos ni Ling Yue ang tawag, kumaway siya sa kanya, sinabi ni Ye Fan na bumalik si Fan kay sa babae. Nang makita ang magandang kalooban ni Ling Yue, hindi naiwasang magtanong ni Ye Fan, ano ang sinasabi mo? Hindi mo naman ako pinagsalitaan ng masama, di ba? Kabanata 1624 na isang pangkat ng mga tao. 1624. Gago ka, kung pwede ko lang sabihin sa iyo, bakit ngayon mo lang iwasan? Inilibot ni Ling Yue ang kanyang mga mata sa lalaki. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, hindi ba ito nakaka-curious? Kung hindi mo sasabihin, huwag mong sabihin. Maaari ba kayong dalawang babae na baligtarin ang langit? Hindi dapat mahirapan ang pagpapabalik-balik mo rito. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang mapanukso at bahagyang mapanuksong mga mata, at ang silhouette ng mukha ng babae sa gabi ay partikular na kaakit-akit. Dahil sa hindi makatiis, wala na lang siyang pakialam, umakyat siya at niyakap ng mahigpit ang babae, inatake ang dalawang kamay pataas at pababa, at hinalikan ng mariin. Natigilan si Ling Yue sa biglaang pag-atake, ang kanyang maselang katawan ay naninigas at nanginginig, at dahan-daang lumambot muli. Makalipas ang mahigit isang minuto, nagbuka ang mga labi, medyo nabighani na ang mga mata ni Ling Yue. Maghanap tayo ng hotel.
Paanong hindi maintindihan ni Ling Yue ang ibig sabihin ng lalaki, bumalik sa katinoan ang kanyang mga mata, nag-alinlangan siya, at umiling, hindi, pumunta tayo sa angkan ng Hui. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, aba, hindi mo na kailangang bumalik. Babalik ako sa Huahay kasama ko, walang makakakontrol sa iyo. Ayoko. Kung pupunta ka sa Huahay kasama mo ngayon, aaminin ko ang pagkatalo ko. Nakangiwi si Ling Yue. Daan. Aminin ang pagkatalo. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Hindi kaya kayo ni Qingzhou ay nakikipagkompetensya pa rin. Tinalikuran ni Ling Yue ang kanyang ulo at sinabing, bakit ang dami mong tanong, gayunpaman, hindi ako magiging casual. Aalis sa clan. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan, at marahil ay may nahulaan, at sinabi mo kay Qingzhou ngayon lang, hindi ba dapat ipinaglalaban mo ang kanyang posisyon? Inililipat mo ang laban, sa mukha ng Ming Dynasty. Alam ni Ling Yue na hindi na niya ito mate at tago, kaya't wala na siyang pakialam, at sumagot, bakit? Hindi naman. Pare-pareho ang magkakapatid, kaya kailangan mong ipaglaban ang dapat ipaglaban. Kahit kilala mo muna siya, kunin mo muna ang certificate, pero may marriage contract muna ako sayo, pero hindi mo alam noon. At saka, hindi naman kayo seryosong relasyon, hindi ba kayo nagsimula ng isang relasyon ng interes? Ito ay fine if I'm alone, but thousands of eyes from my parents and clan are staring at me. Alam nilang lahat na fiancé ako ng panganay na apo ng Diyos ng digmaan. Kung ayaw ko man ng title sa huli, sasama ako sayo. Kung hindi ko alam ang aking titulo, ano ang gagawin nila? Tumingin ka sa akin. Mukha ring walang magawa si Ye Fan, natural niyang alam na mas komplikado ang problema ni Ling Yue kaysa ibang babae. Ngunit dapat mong malaman na imposible para sa akin na hiwalayan si Qingzhou para sa iyo. Itinama ni Ling Yue, sino ang nagtanong sa iyo na hiwalayan mo siya? Kaya lang, hindi pa kayo kasal ni Xiaoshu. Malaking bagay na sumunod ka sa sinaunang pamamaraan at magpakasal ng ilan pa sa parehong oras. Originally, kami ay mga miyembro ng clan, kaya hindi namin kailangang sundin ang lahat ng ito. Paparating na ang legal na proseso. Isipin ito, ang karaniwang tao ay maaaring mabuhay ng 100 taon, ngunit maaari tayong mabuhay ng 200 taon. Alam ng Diyos pagkatapos ng 100 taon, ang batas ay magiging polygamous muli. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Narinig ito, talagang may katuturan, ngunit ang tanong, maaari bang maging masaya si Su Qingzhou? Talaga bang nabanggit mo ito sa kanya? Hindi nakipag-away sa iyo si Qingzhou. Si Ye Fan ay labis na nag-aalinlangan. Anong alam mo? Ilang taon ko na bang kilala si Xiaoshu, pero hindi ko pa rin alam ang ugali niya. Alam na alam niya ang ugali ko. Pinakaayaw niya ang mga taong nakikipaglaro sa kanya, kaya sasabihin ko sa kanya ng direkta sa punto. Ganyan talaga, tingnan natin kung sino ang malalambot sa huli. Napabuntong hininga si Ye Fan at umiling, ang dalawang babaeng ito ay parang binigay sa kanya ang sakit ng ulo para lutisin. Sa kasalukuyan, kung hindi bibigyan ng makatwirang pangalan si Ling Yue, ang babae ay hindi gagawa ng huling hakbang sa kanya, kaya maaari lamang niyang panatilihin ang hindi maliwanag na relasyon sa pagitan ng kanyang kasintahan at kasintahan. Gayunpaman, kung gusto niyang sundin ang sinaunang pamamaraan at magkaroon ng maraming asawa, hindi papayag si Su Qingzhou. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos tanggapin na si Ye Fan ay may napakaraming manliligaw, si Su Qingzhou ay sumuko na ng marami. Nangako si Ye Fan kay Su Qingzhou na siya lang ang pakakasalan niya, at syempre kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Sa desperasyon, walang ibang pagpipilian si Ye Fan kundi huminto sandali upang makita kung may isa pang pagkakataon. Baka isang araw ay bibitaw ang isa sa dalawang babae at maresolba ang usapin. Okay, naiintindihan ko, ngunit hindi mo kailangang manatili sa pamilya Ye sa lahat ng oras. Bagamat ligtas na manatili sa bakuran na iyon, masusuffocate ka, sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Ling Yue na may masalimuot na mga mata, sa tingin mo ba gusto ko lang manatili sa pamilya Ye dahil ayaw kong bumalik sa Huahay kasama ka? Hindi ako tulad mo, wala akong nararamdaman para sa pamilya Shenlong. Ang Shenlong clan ang tahanan ko. Bago ang pulong ng angkan, ito ay panahon ng krisis para sa angkan ng Shenlong. Ngayon mo lang nakita, how other clans are showing off their power, how could I go with you now? At saka, bagamat sa tingin ko si Ye Feng ay malabong malaki ang gagawin niya sa clan meeting pero, dahil nakipagpustahan ako sa kanya, hindi ako makakatakas mag-isa, tama ba? Narinig ni Ye Fan ang sinabi ng babae, kaya't hindi na siya nang hikayat, pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng pag-ibig kahit nawala sa kanya ang emosyon ng angkan, naiintindihan niya ito. Parang hindi makakaalis si Inferno sa Purgatory Island kung siya ay nasa panganib at naghahaman. Sige, ibabalik kita sa Kunlun, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ngunit napangiti si Ling Yue, ano ang ikinababahala mo? Kung hindi ako makitulog sa iyo, ibabalik mo ako kaagad. May konsensya ka ba? Hindi mo ba ako kayang samahan na maglibot ng higit pa sa pag-aalaga mo sa akin sa mahabang panahon?
Isa pa, wala sa Kunlun Mountain, dadalhin mo ako sa supermarket or something, tutal bumili ka ng merienda tapos babalik. Ngumiti si Ye Fan. Mabilis na tumango, at dinala ang munting tiyahin pabalik sa mataong bahagi ng lungsod. Bagamat karamihan sa mga tindahan ay sarado sa gabi, palaging may ilang maliliit na supermarket na bukas. Ang dalawa ang pumunta sa lungsod kasama ang mga pastol upang bumili sa parehong paraan. Bumili ako ng 2 malalaking bag ng pagkain, at pagkatapos ay bumalik ako sa Kunlun pagkaraan ng madaling araw at kumain ng pangkalye na almusal. Sa daan pabalik sa Kunlun, hindi na makapaghintay si Ling Yue na kumuha ng isang pakete ng Yule potato chips at kainin ito. Ang sarap! Tuwang-tuwa si Ling Yue na malapit na siyang umiyak. Nahihiyang sinabi ni Ye Fan. Talagang nagkasala ako sa pagpapalam sa marangal na internasyonal na reyna na si Vivian na magretiro sa tuktok ng kanyang karera, at babalik siya. Nabawasan ito sa puntong hindi ako makakain ng isang piraso ng potato chips sa loob ng ilang buwan. Dinilaan ni Ling Yue ang kanyang mapupulang labi at inikot ang kanyang mga mata sa kanya. Magandang malaman na nagkasala ako, at padalhan ako ng mas masarap na pagkain sa hinaharap, kahit na hindi ako bumalik sa Shenlang. Halika at makita mo pa rin ako. Let me tell you, this time parang mag-isa lang ako kay Xiaoshu, pero pag-isipan mong mabuti, kung magtatagumpay ako at sumuko si Xiaoshu, hindi ba may president? Pagkatapos, ang iba pang Ningzimo, Feng Yaying, at ang iba pa ay magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang pangalan. Tiyak na lubos silang magpapasalamat sa akin at magugustuhan nila ako. Sa oras na iyon, makakabuti rin ito para sa pagkakaisa ng iyong pamilya. Si Ye Fan ay tumawa at nag-isip, loko na babae, paano nga ba talaga susuko si Su Qingzhou? Ito na lang ang susunod na trick, hayaan kang manatili sa pamilya Shenlang, huwag pumunta sa Huahai para guluhin ang sitwasyon. Talagang kilala ni Ling Yue si Su Qingzhou, ngunit siya ang naiintindihan nila ay ang mas maaraw na bahagi lamang ng Su Qingzhou. Ang kabilang panig ng Su Qingzhou, maraming tao ang hindi naiintindihan. Kung unang nagustuhan ni Ye Fan si Su Qingzhou dahil para siyang guardian niya, kung gayon ang totoong nakulong sa loob, para lang mahanap ang kanyang malapapi na side. Siyempre, hindi rin inisip ni Ye Fan na masama si Su Qingzhou. Ang isang babaeng napakasimple, ay hindi maaaring maging asawa ng isang impyernong hari. Kung wala, ang mga babaeng tulad ni Sally Ye, Wu Yeju, Chu Yunyao, at Ning Zimo ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng mga ordinaryong babae. Labis na iginagalang ng aking mga kapatid ang kanilang sarili, ngunit sa kaibuturan, hindi nila makikilala ang isang hanggal na puting matamis bilang isang hipag. Sa nakalipas na taon, ilang beses na siyang nakatagpo ng problema. Bagamat hindi mataas ang cultivation base ni Su Qingzhou, kaya niyang patatagin ang likuran, na nagpatunay na tama ang kanyang paningin. Kaya lang hindi kayang hamonin ni Ye Fan si Ling Yue, at hindi siya sigurado kung si Ling Yue ay nagpapanggap na tanga. Sa madaling salita, ang psikolohikal na laro sa pagitan ng mga matatanda ay masyadong malinaw at nakakainip. Hinahangaan ang magagandang tanawin sa daan, bago ko pa alam, bumalik ako sa Ye family sa Kunlun, ang maliit na patio sa bakana ng Dragon Vein. Hindi pa nakakarating sina Ye Fan at Ling Yue nang makita nila ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa labas ng bakuran. Kabanata 1625 Bakit pumatay ng mamamatay? 1625 nang siya. Nakakita ng isang lalaking nakasuot ng pulang damit, na may mahabang maitim na pulang buhok at medyo nakakatakot na mukha, hindi siya nakilala ni Ye Fan. Ang lalaking ito pala ay si Ye Feng. Bagamat narinig ko na binago ni Ye Feng ang kanyang mukha, ang pagbabagong ito sa hitsura ay nagulat pa rin kay Ye Fan. Ang susi ay ang mga mata ni Ye Feng ay hindi na ang mayabang at mapusok na nakita niya sa nakaraan. Ang mga ito ay talagang kalmado at malalim, at ang ilan ay hindi nakikita kung ano ang kanyang iniisip. Sa tabi ni Ye Feng, tumindig ang kanyang balahibo, ngunit nakatingin siya sa isang lalaki na mga 1.5 metro ang taas. Iyon mismo ang ipinakita ng impormasyon, ang kanyang tagasunod na si Huang Xiang. Medyo natarante si Ye Fan, pakiramdam ng cultivation base ni Ye Feng na dapat siya ay nasa kaharian ng Daoyan, ngunit sa ilang kadahilanan, medyo hindi siya sigurado, at palagi niyang nararamdaman na ang taong ito ay medyo kakaiba. Para naman kay Huang Xiang sa tabi niya, wala siyang maramdamang cultivation, hindi siya naiiba sa mga ordinaryong tao. Tungkol naman sa ang isa pang Ye Longteng, Ye Chunhua at iba pa, si Ye Fan ay walang pakialam. Hindi alam ni Ye Longyuan kung saan siya nagpunta, ngunit nawala siya. Sa oras na ito, si Ye Longteng at ang iba pa ay labis na nasasabik nang makita nila si Ye Fan, at sunod-sunod silang humakbang pasulong. Haha! Alam ko, Ye Fan, tiyak na hindi mo papansinin ang pamilya nating Ye. Buti na lang bumalik ka na. Masayang sabi ni Ye Longteng. Ye Chunhua. Masyado kang mag-isip, direktang binuhusan ni Ye Fan ng malamig na tubig ang lahat at sinabing, hindi na ako babalik sa clan, nilinaw ko na sa iyo, nandito lang ako para makita si Weiwei. Oo. Sandaling natigilan si Longteng at iba pa, hindi masasabi ang kawalan at ayaw sa kanilang mga mata.
Tio, bakit mo kailangang pilitin? Ang Ye clan natin ang nanghihinayang sa panganay na kapatid, at ang panganay na kapatid ay talagang walang dahilan upang bumalik sa angkan, sabi ni Ye Feng na may mahinang ngiti. Anong tinawag mo sa akin? Saglit na natigilan si Ye Fan, at hindi niya maiwasang kiligin. Hindi lang si Ye Fan ang nagulat, maging sinaling Yue, Ye Longteng at iba pa ay tumingin kay Ye Feng nang may pagtataka. Dati siya ay itinuturing na isang kaaway ng buhay at kamatayan, ngunit ngayon. Tinawag niya talaga ang Big Brother. Ye Feng. Ngumiti ng mahina, bakit, hindi sanay si kuya na tinatawag kita ng ganyan. At, marami na akong nagawang mali noon, at hindi ko maintindihan ang pagmamahal at kabutihan sa mundo, kaya sarili ko lang ang iniisip ko. Mga interes, nakinig ako sa ilan sa mga salita ng aking tiyuhin, itinuring kang isang kaaway, at sinaktan siya ng maraming beses, ngunit salamat sa iyong awa, binigyan mo ako ng pagkakataong maging isang bagong tao. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, gustong makita ang taong ito. Anong gamot pero nalaman na parang hindi kumikilos si Ye Feng. Siyempre, hindi isinasantabi ang mga kakayahan ni Ye Feng sa pag-arte. Sa palagay mo ba pagkatapos ng ilang mga salitang tulad nito, maniniwala ako na talagang nagbago ang iyong isip? Same time na sinabi ni Ye Fan, ang mga kapatid na pinatay ko sa Buffalo at ang buhay sa Purgatory Island ay pinatay mo lahat. Kailangan kong bigyan sila ng paliwanag. Nang marinig ito, huminto si Huang Xiang sa tabi niya, tumayo sa harap ni Ye Feng, itinuro si Ye Fan at sinabing may masamang ekspresyon, hoy. Ye Fan, tama, huwag kang mahiya. Magalang ang kapatid kong si Feng sa iyo, makinig ka lang ng mabuti. Kung maglakas loob kang sakta ng aking kapatid na si Feng, ang daan ay makipot, ngunit walang magandang prutas na makakain. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, Huang Xiang ang pangalan mo. Tama, kahit na hindi ko alam kung sino ka, ngunit ang negosyo ko kay Ye Feng ay walang kinalaman sa iyo, mas mabuting huwag kang makialam sa sarili mong negosyo. Bakit hindi bagay? Si Kuya Feng ang amo ko. Kung maglakas loob kang saktan si Kuya Feng, lalabanan kita. Mabangis na sabi ni Huang Xiang. Okay, Huang Xiang. Normal lang na hindi matatanggap ng panganay kong kapatid ang paghingi ko ng tawad, huwag mo siyang galitin, nag-aatubili na payo ni Ye Feng. Kuya Feng, you are the best in my eyes. Humingi ka ng tawad sa kanya, pero hindi pa rin niya tinatanggap. Gusto ka raw niyang guluhin, hindi ba nakakatalo ito sa sarili? Gusto ko sana siyang katayin ngayon, magtali ng bato at lumubog sa ilog. Ang mukha ni Huang Xiang ay puno ng galit, ngunit ang kanyang damdamin ay labis na taos-puso. Malinaw, ang kanyang paghanga kay Ye Feng ay walang kapantay. Manahimik ka. Ang apelyido ay Huang. Dito ka makakagambala. Kung galit si Ye Fan, hindi niya ito kakayanin. Tumanggi si Huang Xiang na tumanggap ng sinuman, at sumalungat, tumahimik ka na lang. Kayong mga tao, tumulong lang sa mga tagalabas, hindi ito gusto ni Brother Feng. Ye Fan. Medyo hindi rin nakaimik sa lalaking ito na sumisigaw ng napakalakas, pero tamad siyang kilalanin. Matapos makahinga ng maluwag, sinabi niya, Kuya. Huwag mo akong tawaging ganyan, hindi ako interesadong kilalanin ang mga kamag-anak. Malamig na sinabi ni Ye Fan, hindi ko palimbutan ang puso ko dahil lang sa tawag mo sa akin ng ganyan. Galit, tumalikod siya at sumugod kay Ye Fan, oh, mabahong bata, lakasan mong magsalita sa kapatid kong si Feng ng ganyan. Tapos na ang iyong paraan. Huang Xiang. Nang makita ito, sumigaw si Ye Feng na pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Nang makitang ang taong ito ay naglakas loob na gumawa ng isang bagay sa kanya, si Ye Fan ay hindi man lang nag-abalang tingnan siya. Diretso niyang itinuro ang kanyang daliri, at biglang tumagos ang isang espada sa bibig ni Huang Xiang. Si Ye Fan ay talagang hindi handang pumatay, ngunit ang taong ito ay tila pinipilit siyang maging isang masamang tao. Kung hindi niya ito papatayin, hindi siya makakapag-usap ng maayos. Pagkatapos ng lahat, hindi direktang pinapatay ni Ye Fan si Ye Feng. Nagtitiis na siya, hindi marunong bumangon ang taong ito, kaya natural na hindi na ito titiisin muli ni Ye Fan. Sa kaibuturan ng puso ni Ye Fan, nararamdaman pa rin niya na ito ay lubhang mapanganib para sa Panginoon at alipin. Si Huang Xiang, na tinusok ng sword intent, ay nagmulat ng kanyang mga mata, ang bahagi ng kanyang bibig ay naging butas ng dugo, at ang tao ay nakahiga sa lupa, at siya ay tila patay na. Binalaan ko na siya, hindi siya nakinig sa payo, malamig na sabi ni Ye Fan. Mukhang masakit si Ye Feng. Inihagis niya ang kanyang sarili sa bangkay ni Huang Xiang, at tumingin sa patay na lalaking katulong, na may kumikinang na kinang sa kanyang mga mata. Kuya. Kailangan mong tanungin ako, sasabihin ko sa iyo, bakit mo pinatay si Huang Xiang? Gusto lang niya akong protektahan. Bakit mo ako pinatay? Oo. Walang pakialam na sinabi ni Fan, huwag kang maging mapagkunwari sa akin, ikaw hindi yan ang sinabi ko noong pinatay ko ang aking mga kapatid. Ye Feng. Mukhang malungkot at mapait na tumango, tama, ito lahat ay ganti. Sabihin mo sa akin, nakatulong ba sa iyo si Dharma King Doomsday? Tanong ni Ye Fan. Ang mga miyembro ng clan na naruroon ay natigilan at tumingin kay Ye Feng ng kakaiba.
Talagang curious sila kung ano ang nangyari kay Ye Feng, ngunit hindi sila makapagtanong ng malinaw. Ye Feng. Mukhang naguguluhan, Dharma King Doomsday. Bakit niya ako tinulungan? Ako. Pagkatapos kong makilala si Huang Xiang sa Fagwo, para maibalik ang aking lakas at linangin ang katawan ng isang dugong demonyo, pumunta ako sa isang nakatagong kagubatan sa bundok, bumalik lang ako nang marinig kong may mga paghihirap sa angkan. Kuya, gusto ko talagang maging bagong tao. Nakilala ko si Huang Xiang, at naintindihan ko ang maraming bagay. Alam kong mali ako. Kung ayaw mo talaga akong bigyan ng pagkakataon, pwede akong mamatay sa harap mo ngayon. Kabanata 1626 na pagpapakamatay. 1626. Huwag. Fenger. Huwag gawin ito. Humakbang si Ye Longteng nang may kaba, bago ang kaaway. Fenger, ikaw ang pinuno ng nakababatang henerasyon ng aming pamilya Ye, paano mo nasasabi ang ganoong bagay? Tiyo, kung mamamatay ako, mababago ng aking nakatatandang kapatid ang kanyang pagkiling laban sa angkan ng Ye, at kung maibabalik niya siya sa angkan at mamuno sa angkan ng Shenlang, magiging katumbas ng halaga ang aking kamatayan. Sabi ni Ye Feng na may mapang-asar ng ngiti. Nang marinig ng mga tao ng pamilyang Ye ang mga salitang ito, hindi nila maiwasang mapakilos. Ano man ang nangyari kay Ye Feng sa nakaraan, ang ginawa niya ngayon ay talagang karapat-dapat sa kanyang pagkakakilanlan. Pinahahalagahan mo talaga ang iyong sarili, pinatay kita, ngunit karapat-dapat ka, mahinang sabi ni Ye Fan. Nang may luha sa kanyang mga mata, Ye. Tumalikod si Longteng at mapait na bamantong hininga, Ye Fan. Malaki rin ang pinaghirapan ni Fenger. Malubhang nasugatan siya at nahulog sa dagat sa Purgatory Island. Buti na lang at hindi siya namatay, pero sa totoo lang, namatay siya ng isang beses. Hindi mo ba siya mabibigyan ng pagkakataon? Binigyan ko siya ng sapat na pagkakataon, ngunit bilang kapalit, pinatay niya ang mas maraming tao. Ang mga mata ni Ye Fan ay lalong naging walang malasakit, at habang si Ye Feng ay kumikilos sa harap niya, mas mabuti, ngunit ginawa siyang mas hindi mapalagay. Ang pinakamatandang young master, Ye Feng, gaano man siya kalaki, palagi siyang kinukulam ng mga tagalabas. Ang alibughang anak ay hindi magpapalit ng pera sa kanyang pagbabalik, kaya paano kung bigyan mo siya ng pagkakataong maging bagong tao? Pinayuhan din ni Ye Chunhua si Ye. Tumingin si Fan sa isang grupo ng mga clansmen na naantig ni Ye Feng, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Feng, na may trahedya na mukha, at hindi maiwasang mapangiti, mukhang. Pinilit mo akong maging kontrabida, minsan. Gayunpaman, ako ay orihinal na hindi ka isang mabuting tao, ang iyong mga mapait na taktika ay walang silbi sa akin. Kung gusto mong kumilos ngayon, mas mabuting magmadali ka, at bibigyan kita ng pagkakataong mamatay sa matuwid na paraan. Gustong makita ni Ye Fan kung gagawin ng taong ito matapos mapilitan sa isang desperado na sitwasyon, pinunit niya ang kanyang mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-daang bumangon si Ye Feng, na may mapagbigay na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ako kailanman naging kalaban mo, panganay na kapatid, mula sa simula hanggang sa huli, kung hindi. Kapag narito si Lolo, hindi rin ako magiging ganoon kabaliw sa akin. Masyado na akong maling nagawa, pumatay ng tao para bayaran ang buhay nila. Ganito ang daan ng langit, kung wala ang maruruming kamay mo, ako mismo ang sisira nito. Ako. Hilingin mo lang na huwag mong saktan ang nanay ko, may ginawa siyang mali, pero ang puso ng tatay ko, never siyang nagkaroon. Siya ay isang kahabag-habag na tao, hindi na ako maaaring maging anak sa kanya, hiling ko lang na huwag mo siyang patayin. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Ye Feng ang kanyang kamay at naghanda na sampilan ang kanyang noo. Ito. Ginawa ang lahat, maging si Ling Yue ay hindi ka panipaniwala, si Ye Feng ay talagang handang magpakamatay. Ngunit sa sandaling ito, isang sigaw ang nagmula sa ilalim ng bangin, hindi. Nakita ko si Ji Rulan na lumilipad, sumisigaw ng hysterically, umiiyak, at sinunggaban si Ye Feng at niyakap si Ye Feng. Fenger, anong ginagawa mong katangahan? Patay ka, anong magagawa mo, nanay? Ji. Ilang sandali ding nakabalik si Rulan sa pamilya ni Ye. Mula nang bumalik si Ye Feng, napakasaya niyang makita ang pagbabago ng kanyang anak. Ngunit ngayon na si Ye Feng ay magpapakamatay, katumbas na ito ng ganap na pagsira sa lahat ng magagandang bagay na ngayon lang niya nakita. Malapit na akong mag-collapse. Ina, ako ito, Sampain, mapait na ngumiti si Ye Feng, inabot niya ang mga luha sa mukha ng kanyang ina. Hindi pwede. Bakit kailangang mamatay ang Fenger ko? Ang bait mo at ang bait mo ngayon. Lumingon si Ji Rulan at tumingin kay Ye Fan ng masama at sinabing. Hindi ba siya ang pumatay sa iyo? Wala ka bang pinatay? Marami ka pang napatay na tao kaysa kay Fenger, at ilang pamilya ang nahiwalay mo sa mga asawa at mga pamilya ang nawasak. Kung gusto mong mamatay, umaasa ka lang sa sarili mong cultivation para ay bully ako Fenger. Oo, kumunot ang noo ni Fan. Siyempre alam niya na makatwiran ang sinabi ni Ji Rulan. Sinabi niya na maraming taon na ang nakalilipas, naghugas na siya ng kanyang mga kamay gamit ang ginto, nag-aral ng medisina para iligtas ang mga tao, at kahit na nagligtas ng mga tao, higit pa sa pumatay ng mga tao, ngunit ang nakaraan ay palaging umiral, kaya naman siya ay nakalabas sa purgatorio ang dahilan ng espadang demonyo.
Sa katunayan, kung talagang pinagsisihan ni Yefeng ang kanyang mga pagkakamali at talagang gusto niyang maging isang bagong tao, maaari rin niya itong bigyan ng pagkakataon. Hindi mahirap maput. Isang tao, ngunit mahirap magpatawad sa isang tao, ngunit handa rin si Yefan. Ang problema. Nang makita ni Jirulan ang pananahimik ni Yefan, naisip ni Jirulan na hindi niya pababayaan ang kanyang anak. Ngumiti ito ng malungkot, at sinabing, okay, ako ang pumatay sa inampon mo noon. Inaamin ko, at ngayon hayaan mo akong pumalit kay Fenger at bayaran ang buhay niya. Yan. Pagkatapos ng lahat, si Jirulan ay biglang naglabas ng isang pinong punyal at tinusok ito ng diretso sa kanyang puso. Inay. Bulalas ni Yefeng, at nagmamadaling hamarang, ngunit natusok na ang punyal, at nabahira ng dugo ang kanyang puso. Natigilan din si Yefan sa eksenang ito. Babaeng may puso man, talagang handang ibigay ang buhay para sa anak. Hipag. Mrs. G. Ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilya Ye ay sumugod din ng may kaba, namumutla sa gulat. Yefeng. Ang mga mata ni, ay puno ng gulat, itinapon niya ang punyal, at tinatakan ng puso ni Jirulan ng mga acupuncture point upang maiwasan ang pag-agos ng dugo ng labis. Inay. Bakit mo ginagawa ito? Anak mo ang nagsusori sa'yo. Lumuhod si Yefeng at niyakap ang sarili niyang ina, may luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang pulso ni Jirulan, at pagkatapos maramdaman ito ng kanyang tunay na diwa, dali-dali siyang kumuha ng gamot na pampagaling na tableta at sinabing, ibigay mo kay Rulan, hindi masyadong malalim ang butas ng puso, maliligtas ka. Narinig ito ni Yefeng. Nagmamadaling itinapat ang tableta ng gamot sa bibig ng kanyang ina. Kumain ka na dali. Hindi ka mamamatay. Ako. Hindi ko kayang maging anak sa iyo. Umubo si Jirulan, at isang subo ng dugo ang lumabas. Mahina siyang tumingin kay Yefan, at nagmakaawa, huwag mong patayin si Fenger. Nakikiusap ako sa iyo. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na makiramay. Maraming tao ang tumingin kay Yefan na may hinanakit na mga mata. Para sa isang. Habang, si Yefan ay naging taong kinasusuklaman ng lahat. Natural na naiintindihan ni Yefan kung ano ang iniisip ng lahat tungkol sa kanya, ngunit wala siyang pakialam, kung ano lang ang ginawa ni Jirulan ang talagang ikinagulat niya. Nang hindi sinasadya, naisip ni Yefan si Niuyo, ang dalawang babaeng ito, sa katunayan, ito sa loob ng mahigit 20 taon, hindi ako nagkaroon ng magandang buhay. Kumunot ang noo ni Ling Yue, marahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tinanong si Yefan, paano kung? Bigyan mo siya ng pagkakataon, nangako ako sa kanya, at makita ang kanyang pagganap sa clan meeting, kung ngayon na pinatay mo siya, sinira ko ang aking pangako. Oo. Hinusot ni Fan ang kanyang mga mata, pinag-isipan ito saglit, at sinabing, okay, pagkatapos ay hihintayin ko ang clan meeting na gumawa ng desisyon batay sa sitwasyon. Bagamat siya. Naramdaman kong medyo delikado ito, ngunit sa pilitang pagpatay ng mga tao sa sandaling ito, natatakot ako na kahit si Ling Yue ay isipin na siya ay masyadong hindi makatwiran. Bukod dito, ang pakiusap ni Jirulan sa sandaling ito ay talagang nakaantig kay Yefan. Since ito ang kaso, obserbahan natin ang malaking bagay sa loob ng ilang araw, at magpadala ng mga taong may tiyan yan upang titigan ito upang makita kung anong mga lihim ang itinatago ng taong ito. Kung nagsisi talaga siya ng buong puso, tapos ang pagpapakawala sa kanya ngayon ay mabibilang na sama ng loob. Isinasaalang-alang din nito na mas ligtas si Ling Yue sa bakuran na ito, kung hindi, mas gugustuhin ni Yefan na patayin siya at maging kasumpa-sumpa kaysa hayaan siyang magkaroon ng pagkakataon na saktan si Ling Yue. Salamat, napaluha si Jirulan nang marinig niya ang sagot ni Yefan. Siguro sobrang stimulation at nasira ang puso niya. Mabilis na nawala ng malay si Jirulan. Ina. Kinakabahang binuhat ni Yefang ang kanyang ina, bumalik kay Yefan at sinabing, Kuya, salamat sa hindi pagpatay, hindi na ako gagawa ng anumang bagay na mabibigo ka muli. Pagkatapos magsalita, mabilis na isinama ni Yefeng si Jirulan bumaba para magpagaling. Dahon. Bumantong hininga si Long Teng at ngumiti kay Yefan, alam kong hindi ka magiging malupit, at makikita mo na malaki ang pinagbago ni Fenger. Ibinebenta ko lang ang mukha ni Weiwei, sabi ni Yefan, bukod dito, kailangan kong tingnan ang Ye's Dragon 9 transformations, at ilabas agad ang mga ito para sa akin. 1627. Ikaw, gusto mo ba ang 9 transformations of the dragon? Natigilan si Ye Longteng at sinabing, ayaw mo bang magsaka, hindi ba ito ang paraan ng ating angkan? I have my reasons, kung ayaw mong ilabas, ayoko. Iisipin mo ito, sabi ni Yefan. Kumunot ang noo ni Ye Longteng, Yefan, hindi lahat ay kwalipikadong magsanay nitong Divine Dragon 9 transformations. Siyempre, siguradong makakapag-practice ka kung gusto mo, ngunit kailangan mong. Ano naman ako? Kailangan kong bumalik sa clan. Yefan He ay tumawa at nagsabi, hindi mo ba naisip na hindi ko ito makukuha, kaya hinahayaan kitang alisin ito. Maniwala ka man o hindi, babaliktarin ko ang buong pamilya Ye. Oo. Si Fan ay hindi nag-abalang makipag-usap sa kanila nang walang kaparirikan. Kung gusto mong bumalik siya sa clan, pwede niya itong sunggaban ng simple at walang pakundangan.
Oo naman, pagkatapos sabihin ito, si Ye Longteng at Ye Chunhua ay natakot lahat. Para sa kanila, walang kawalan sa pagpapakita ng siyam na pagbabago ni Shenlong kay Ye Fan, at hindi sila mangangahas na pukawin muli si Ye Fan para sa bagay na ito. Hindi nagtagal ay naglabas si Ye Chunhua ng balat ng hayop na scroll at isang kopya ng pagsasalin ng Shenlong 9 transformations. Pagkatapos ni Ye, binaliktad ito ni Fan, nalaman niyang wala itong pinagkaiba sa pamilya ni Ji, kaya gumaan ang loob niya. Nakuha na ang pagsasanay, ngunit tumanggi si Ling Yue na bumalik sa Huahay kasama niya. Naramdaman ni Ye Fan na oras na para bumalik. Noong aalis na siya kay Ye. Walang choice si Fan kundi ay pangako sa kanya na pupunta siya sa kanya kapag may oras siya, at pagkatapos ay gagawa siya ng paraan para makuha siya ng teleponong may satellite communication. Ang nakaka-curious kay Ye Fan ay nawawala si Ye Longyuan, at hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Nagpaalam sa babae, nagmamadaling tinapakan ni Ye Fan ang espada at lumipad sa ere, at nagmamadaling bumalik sa Huahay. Gusto niyang ayusin ang 9 transformations of the dragon at magsimulang magsanay. Ang pinaka-depressing para sa kanya. Ngayon ay malinaw na mayroon siyang Duo Tian, o nalampasan pa ang kapangyarihang panlaban ni Duo Tian, ngunit dahil natatakot siya sa parusa, hindi siya nang ahas na gamitin ito. Parang, kung hindi ka matatakot sa madilim na kulog, magkakaroon ka ng buong kumpiyansa na mahanap ang Dharma King of Doom, iligtas si Ayer, at lipulin ang pinakamalaking potensyal na kaaway sa mundong ito. Sa makatuwid, ito ang pangunahing prioridad na linangin ang 9 transformations ng Divine Dragon sa lalong madaling panahon. Ang kanlurang bahagi ng Siya. Kaharian, ang malawak na disyerto. Sa isang lugar na hindi na-access, mayroong isang oasis, tulad ng isang perla sa patay na dagat ng buhangin, na tahimik na matatagpuan dito. Ang isang puting gusali complex, na itinayo sa tabi ng lawa sa isang oasis, ay gumagamit ng maraming puting jade sa gusali, at inukit na may parang buhay na mga pattern na hugis tigre. Dito, ito ang ancestral land ng White Tiger Clan. At 50 milya ang layo sa paligid, sa isang lugar na may mas mapanganib na lupain, isang mahabang rift valley, tulad ng moat, ay umaabot sa malayo. Sa ibaba nito, moat, tila napakaraming madilim na ulap, umaalon at gumugulong doon, at imposibleng makita kung ano ang nangyayari sa ilalim. Gayunpaman, habang tumitingin ka sa ibaba, makikita mo ang maraming metallic cluster ores, na nakalantad. Malabo. Sa madilim na ulap na ito, may mga ahas na dekuryenteng tumatakbo, at mayroon pangang kumugong kulog. Isang figure sa puting damit ang nakatayo sa tabi ng moat sa sandaling ito, may hawak na pamaypay, at ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Ancestor ba iyan? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa angkan ng bayho ang lumipad sa gilid ng bangin at lumuhad sa isang tuhod. Ang unang patriarka ng pamilyang Bai ng angkan ng bayho, si Bai Yan, ay lumingon at nakangiting sinabi, "Ano ang problema, gusto mong pumunta dito para hanapin ang patriarka na ito?" Ang lalaki ay nagulat, "Patriarch, natanggap ko ang balita na ang dalawang nagwagi ang mga sikat na disipulo, sina Ying Luotian at King Luoxuan, ay nakatagpo ng Sword God na si Ye Fan nang sila ay naghahanap ng isang alagad ng isang pamilyang Ye sa Ulu City." Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bai Yan, at maingat siyang nagtanong, "Linawin mo. Anong nangyari?" Kinuwento ng lalaki ang nangyari kagabi. Old Ancestor, nagtanong si Ying Luotian at ang dalawang kapatid, kung gusto mong isuko ang lahat ng Baihuang Entertainment, Bai. Pinaikit niyan ang kanyang mga mata at malamig na ngumuso, "Bitiwan mo ako. Bakit hindi mo palayain? Ang tanga ko, hindi ko masisi ang iba, hindi banggitin pa. Ngayon ang layunin natin ay ang pagpupulong ng clan, hindi para pukawin ang Sword God. Hanggat hindi niya tayo guguluhin at pinadalhan siya ng 10-10 bilyon, hindi yun malaking bagay. Para sa amin, ang halagang ito ng pera ay isang patak sa balde. Sabihin sa dalawang mabahong iyon na magtulungan ng buo, at huwag magkaroon ng anumang swerte, na nagagalit sa Diyos ng espada, at walang magpoprotekta sa kanila." Oo. Pagkatapos kunin ng lalaki ang order ay mabilis itong lumipad. Pagkatapos ay dahan-daang lumingon si Bai Yan, tumingin sa ilalim ng lambak, at sinabing may mapait na ngiti, "Old Ying. Sa pagkakataong ito sa pagsubok sa Silver Valley, dapat mong dalhin ang gang na ito. Nakababatang henerasyon, nagtatalo. Ang batang iyon, bagamat maaaring hindi na siya makabalik sa angkan, imposibleng masiguro na hindi ito isa pang Yehuya. Hindi tayo maaaring magpigil ng daan-daang taon. Kasabay nito, sa Fengwu Forest sa kailaliman. Ang langit ay kulay ng paglubog ng araw, at sa lahat ng direksyon, may malalaking sinaunang puno ng phoenix na may taas na higit sa 100 metro. Sa mga puno ng phoenix na ito, ang isang malaking bilang ng mga makukulay na apoy ay nasusunog, na parang mayroon silang walang hanggang gasolina, na patuloy na nasusunog. Ang nagliliyab na mataas na temperatura, mas maliwanag ang kulay ng apoy, mas mataas. Kung ordinaryong tao lang, natatakot ako na kapag nahulog sila dito, gagawing abo. Narito ang isang espesyal na espasyo na hinaranggan ng isang malaking hanay, ang lihim na kaharian ng puno ng parasol. Isang espesyal na lugar na maaari lamang mabuksan.
Kapag ang Phoenix Double Flames ay pinakawalan sa parehong oras ay katulad ng isang malayang espasyo, at maaari lamang buksan isang beses bawat daang taon o higit pa. Sinasabing ang nagtatag ng espesyal na lugar na ito ay ang ninuno ng angkan ng Phoenix. May nagsasabing ang Phoenix ang lugar ng kapanganakan ay sadyang napreserba at hindi binago ng labas ng mundo. Hindi alam ng Phoenix Clan kung saan eksakto nanggaling ang ipinagbabawal na lugar na ito, ngunit ito ay talagang isang lugar kung saan ang Phoenix Clan ay maaaring umunlad sa maikling panahon. Ang makulay na apoy ng Phoenix dito ay kilala bilang apoy ng Nirvana, tiyak dahil pagkatapos ng mga pagsubok sa mga apoy ng Phoenix na ito, ang batang babae ng Phoenix at ang batang babae ng Phoenix ay maaaring patuloy na magbago. Pula, orange, dilaw, ginto, maputlang ginto, platinum, 7 kulay, na may iba't ibang antas ng kapangyarihan. Kung mas mababa ang kagubatan ng sycamore, mas mababa ang temperatura, at mas mataas ang canopy, mas mataas ang temperatura. Kahit na ang limitasyon ng isang Phoenix Girl ay lampas sa antas ng makulay na apoy ng Phoenix, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga clansmen na maaaring makatiis ng Platinum Phoenix Flames dito sa kasaysayan. Yuner, kung pagod ka na, pwede kang magpahinga. Bihira na ang pumasok sa Orange Phoenix Flame sa ganoong kaikling panahon. Napakahusay mo talaga, hindi kami nagkakamali. Si Huang Yushan ay lumipad pababa sa isang sanga ng nagninangas na orange na apoy ng Phoenix, tumingin kay Yuner na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsasanay, at sinabing may nakakagaan at malungkot na ngiti. Iminulat ni Yuner ang kanyang mga mata, namumula ang kanyang mukha, at humihingal siya, kaya kung huminto saglit. Ito ay kombinasyon ng trabaho at pahinga, may ilang oras pa bago magsara ang lihim na kaharian, hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili ng labis, natatawa si Huang Yushan. Mahinang sinabi ni Yuner, okay lang. Kaya kung magpumilit. Silly girl, alam kong gusto mong mapalapit kay Yefan, ngunit ang kanyang growth rate ay ganap na laban sa langit. Pinahihirapan ang iyong sarili. Si Huang Yushan ay ngumiti ng pilit. Napaawang ang labi ni Du Yuner at sinabing, kung ganoon. Kung gayon, gusto kong pigilan si Brother Yefan na mag-alala tungkol sa kaligtasan ko. Kinaladkad ko siya pababa. Nag-aatubili na tinakpan ni Huang Yushan ang kanyang noo. Talagang kumbinsido ako sa iyo na bobo ka. Nahihiyang ngumiti si Du Yuner, at pagkatapos ay nagtanong, Ancestor Yushan, hindi ka ba naglilinang? Mapait na ngumiti si Huang Yushan, ang talento ko ay nasa Phoenix Girl. Sa katunayan, sa pangkalahatan, kapag pumunta ka sa Golden Phoenix Flame, hindi ka maaaring magpatuloy sa pagsasanay ng masyadong mahaba. Kapag nakapasok na kayo, dadalhin ko muna kayong dalawang maliliit na lalaki, ang clan meeting, at higit sa lahat ay aasa sa inyong mga kabataan. Yushan ninuno, maaari ka lamang pumunta sa ginintuang antas. Napakurap si Du Yuner, hindi ba't mas makapangyarihan ang ninuno na si Xiaoro kaysa sa iyo? Mayroon ding maputlang ginto, Platinum Phoenix Flames, tamad siyang pumasok. Bumantong hininga si Huang Yushan at ngumiti ng may damdamin, silly girl, ang ninuno ni Xiaoru ay pangalawa lamang sa kapangyarihan ng Diyos ng digmaan, kahit na si Yefan ay ang ganitong uri ng talento, sa aking palagay. Hindi kasing husay ng ninuno ni Xiaoru. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang totoo. Si Ancestor Xiaoru ay may napakaraming nostalgia para sa mundong ito, kaya hindi niya ito seryosong sinira. Ganun pa man, kung hindi dahil sa isang martial god, matagal nang nanalo ang Phoenix Clan natin sa Dragon Vein. Natatakot ako. Walang nakakaalam maliban sa martial god. Kapag seryoso na ang ninuno ni Xiaoru, nakakatakot ito. Kabanata 1628 isang trick. 1628. Nagpakita ng pagkalito si Du Yuner, bagamat alam din niya na si Xiaoru ay isa sa mga nangungunang henyo sa kasaysayan ng angkan ng Phoenix, ngunit hindi niya inaasahan na ang ebolwasyon ni Huang Yushan ay napakataas, na lumampas sa kanyang orihinal na inaasahan. Ancestor Yushan, sinabi mo na si Ancestor Xiaoru ay may maraming nostalgia para sa mundo, ngunit siya ay nabuhay ng daan-daang taon, magkano ang halaga ng nostalgic? Hindi ba naghahangad ang mga ninuno ng mas mataas na kaharian? Huang Yushan chuckled, alam mo ba na sa loob ng daan-daang taon, kahit na ang ninuno na si Xiaoru ay umaatres, hindi niya napabuti ang kanyang paglilinang. Ano? Nagulat si Du Yuner, hindi man lang bumuti. Tumango si Huang Yushan at sinabing, oo, bago nakilala ng ninuno ni Xiaoru ang martial god, talagang nakalusot lang siya sa Daoyan at pumasok sa larangan ng pagsasama-sama ng Dao. Daoyan sa panahon, sa sandaling magsunog siya ng dugo, siya ay isa ng hindi magagapi na pag-iral sa lupain ng Shanzhou, hindi banggitin ang kaharian ng Hidao. Pero, walang nag-isip na pagkatapos na makilala si Ye Wuya, natuto sila ng isang panlilinlang, kahit na walang nasusunog na dugo, si Xiao Xiao Ancestor Ru ay umamin lamang sa pagkatalo. Isang galaw. Hindi man lang nag-abala si Du Yuner na magsanay, lumabas siya sa apoy ng Phoenix at humihingal na nagtanong, natalo ng martial god si Ancestor Xiaoru sa isang galaw lang. Bumantong hininga si Huang Yushan at walang magawang sinabi, bagaman walang nakakita sa totoong sitwasyon ng labanang iyon, ngunit ito ang sinabi sa akin ng ninuno ni Xiaoru ng pribado, at hindi ito dapat peke. Gayunpaman, hindi ito. Mahirap intindihin, lahat sila ay sobrang talino, sa katunayan,
Ang kompetisyon sa pagitan nila ay naglalaman na ng kanilang pangunawa sa martial arts. Ang ibig sabihin ng ninuno ni Xiaoru ay hindi niya makita ang lalim ni Ye Wuya, ngunit naiintindihan ni Ye Wuya ang lahat tungkol sa kanya. Kaya walang nahulog, hindi na kailangang ikumpara. Sa pakikinig sa kahulugan ng ninuno ni Xiaoru, pinuri rin ni Wu Zhen ang kanyang pangunawa sa panahong iyon, na nagsasabing siya lang ang mandirigma na may pagkakataong habulin siya. Medyo masama lang, masyadong mataas ang talento sa martial arts ng ninuno ni Xiaoru, at makikita mo ang resulta sa isang galaw, kaya hindi ka maaaring maging katulad ng ibang mga mandirigma na walang kwentang mag-aakalang mananalo sila, at patuloy na gumagawa ng mga galaw doon. Du Yuner nanliit ang kanyang mga mata, at bigla siyang nagising at nagsabi, marahil kaya. Ang Diyos ng digmaan ay nakahanap ng makakalaban, at sinadya niyang naglabas ng tubig. Bagamat mahirap paniwalaan, ang kahulugan ng ninuno ni Xiaoru ay palaging naglalaro si Ye Wuya. Siya, nakipag-away lang ng pabalik-balik sa ilang martial artist para lang maglaro at magpalipas ng oras. Dahil kung sobrang lakas niya, walang makikipaglaro sa kanya hanggang mamaya kapag napagod siya sa paglalaro, hindi niya ito paglalaroan. Humanap ka ulit ng makakalaban. Hindi pa banggitin, noong nabuo ang mga sinaunang Diyos noon, ang mga lumaban sa kanya, kahit na magsanib puwersa, ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at wala silang kapangyarihang lumaban. Pagkatapos noon, mahinang napagtanto ng lahat na itinatago niya ang kanyang lakas noon, Huang Yuzhan sa isang mapait na ngiti, naalala niya ang eksena sa kanyang mga mata, at medyo natakot siya. Narinig ito ni Du Yuner, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan, at nagtanong siya, pwede ba? Nanostalhak ang ninuno ni Xiaoru. Ang Diyos ng digmaan. Bumantong hininga si Huang Yuzhan at sinabing, bagaman hindi malinaw na sinabi ng ninuno, sa aking palagay, gusto lang niyang manatili sa parehong mundo bilang ang Diyos ng digmaan, kaya hindi siya nagtagumpay. Dahil, sa pagkakataong ito ay umalis siya sa hangganan. Pagkatapos, malinaw kong naramdaman na ang ninuno na si Xiaoru ay tila gustong magpaalam sa mundong ito. Falm. Nagtaka si Du Yuner, hindi ba nagustuhan ng ninuno na si Xiaoru ang mga pagbabago sa labas? Hindi ba siya naglalaro? Ang hanggal na babae, ito ay tiyak na dahil siya ay may isip upang pumunta, na siya ay nag-iisip tungkol sa pagtingin sa paligid at pagkakaroon ng sapat na kasiyahan bago siya umalis. Hindi mo ba napansin na ang ninuno ni Xiaoru ay may malaking sama ng loob sa martial god? Kung tama ang hula ko, karamihan sa mga Valkyries ay may kasunduan sa kanya noong una. Ngunit iniwan siya ng Diyos ng digmaan at naunang umalis, kaya sinabi ng ninuno na si Xiaoru na sinungaling ang Diyos ng digmaan, sabi ni Huang Yuzhan. Ang mga babae ay laging maasikaso sa mga bagay na ito ng chismis, at si Du Yuner ay natural na hindi maiiwasan, at hindi niya maiwasang hulaan at magtanong, hindi kaya. Si Ancestor Xiaoru. Gusto niya ang martial god. Siya. Sino ang nakakaalam, si Ancestor Xiaoru ay mukhang isang bata, ngunit wala siyang pakialam sa karamihan ng mga bagay. Napakadaling hulaan ng ilan sa kanyang mga iniisip. Tsaka pareho silang henyo sa martial arts. Baka naman sympathetic friendship lang, paano masasabi? Ngumiti si Huang Yuzhan at umiling. Tumango si Du Yuner at bumulong, ngunit kung si Patriarch Xiaoru ay nagmamalasakit sa martial god, bakit hindi niya hinanap ang martial god sa daan-daang taon? Ang hanggal na bata, si Patriarch Xiaoru ay hindi lang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ngunit siya ay hindi. Sa ngalan niya, hindi niya iniisip kung paano talunin ang martial god. Sa loob ng daan-daang taon, para sa mga nag-ukol ng kanilang sarili sa kaliwanagan, ito ay isang pitik lamang ng isang daliri. Gaya ng dati. Nagsasalita, si Huang Yuzhan ay sumimangot, biglang nakakita ng isang bagay, itinaas ang kanyang ulo, tumingin sa isang mataas na sanga ng puno ng eroplano sa di kalayuan. Nakita ko. Si Xiao Ziner sa isang pulang damit na naglalakad patungo sa isang gintong apoy ng phoenix. Ziner. Lumipad si Huang Yuzhan, pinahinto ang batang babae, at sinabing, ano ang ginagawa mo? Sa iyong kasalukuyang pagtatanim, hindi mo ito kakayanin sa gintong apoy. Sa gintong apoy, kung pumasok si Xiao Ziner, alam niya kung gaano ito pahirap. Xiao. Si Ziner ay mukhang medyo pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatigas, at sinabi niya, okay lang, sa palagay ko ay kakayanin ko ito. Pinipilit mo ang iyong sarili sa isang desperado na sitwasyon tulad nito. Hindi ka nagpahinga kahit saglit sa napakaraming araw. Kahit na mayroon kang isang mas mahusay na pundasyon kaysa sa Yuner, hindi mo maaaring pilitin ang panganib na sakta ng iyong sarili upang linangin. Nagpayo si Huang Yuzhan. Ancestor Yuzhan. Kung gusto mong lumampas sa limitasyon, hindi ba kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa isang desperado na sitwasyon? Ako. Lagi nang iniiwan ng palayo ng taong iyon. Kung hindi ako nagsumikap, paano ko siya maaabutan? Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga pilak ng ngipin. Natigilan si Yushan, at nang gusto niyang maunawaan kung sino ang lalaking iyon, hindi niya maiwasang menas, bakit ka ba nagkakaganito? Ye Fan, magaling ka na, bakit? Hindi ko tatanggapin. Puno ng determinasyon ang maningning na mga mata ni Xiao Ziner, hindi ako nakikipagkasundo. Kung kaya niya, tiyak na magagawa ko rin. Dito.
Huminga ng malalim si Huang Yuzhan at naalala sa kanyang isipan na ang kontemporaryong patriarch na si Xiao Huang ay nagkomento sa apo na ito, na sinasabi na ang kanyang mapagkompetensyang espiritu ay bihira sa mundo, at parang ganito. Okay, kung gayon, huwag ipagsapalaran ang iyong buhay. Delikado, paprotektahan ka ng ninuno na ito sa tabi mo. Hindi na nagpumilit si Huang Yuzhan, at medyo nakaramdam pa ng inggit. Marahil, ang dahilan kung bakit siya ay itinuturing na karaniwang talento sa mga batang babae ng Phoenix, ang kulang sa kanya ay isang uri ng tenasidad. Salamat, Ancestor Yuzhan, Xiao. Nagpapasalamat na tumango si Ziner at pumasok sa isang gintong apoy. Kabanata 1629 na sakripisyo. 1629. Pamilya Kunlunye, sa looban kung saan nakatira si Ye Feng. Master Feng, si Huang Xiang ang nagdala nito. May dalang stretcher na may bangkay ang dalawang katulong. Tinakpan ito ng puting tela, at ang tela ay nabahira ng malaking piraso ng pula. Si Huang Xiang ang ibinaba mula sa bangin. Bueno, ibaba natin ito, ngumiti si Ye Feng at sinenyasan na ilagay ito sa isang stone table sa gitna ng courtyard. Ibinaba ng dalawang katulong ang stretcher at tumalikod na para umalis. Ye Feng. Lumakad, iniunat ang kanyang kamay upang iangat ang puting tela, at tumingin kay Huang Xiang, na ang mukha ay walang dugo at hindi na maaaring mamatay, na may bakas ng kasamaan sa kanyang mga mata. Isa sa Ye Feng doon ay isa ng transparent na butas ng dugo, at ang layunin ng espada ay winasak ang lahat ng mga organisasyon dito, na lubhang mabangis at nakakatakot. Gayunpaman, walang pagbabago sa emosyon sa mga mata ni Ye Feng. Ang isang daliri niya ay dahan-daang tumulo ng mga patak ng dugo. Habang bumagsak ang dugo sa butas ng dugo, lumitaw ang isang kakaiba at mahimalang eksena. Nakita ko na ang patay na mga mata ni Huang Xiang, nanginginig ng wala sa loob, lumingon ng 2 beses, at pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Huho! Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Huang Xiang, at tumalsik ang mga subaw ng gas mula sa kanyang lalamunan, na may bula ng dugo. At sa ang kanyang bibig, ang sugat ay naghihilom sa bilis na nakikita ng mata. Lumaki. Mga daluyan ng dugo, nerbiyos, laman, at maging ngipin. Huang Xiang. Nagsimulang mag-focus ang pares ng eyeballs, mula sa mapuputik na mata hanggang sa unti-unting kumikinang. Sa huli, maliban sa kanyang dugo, siya ay ganap na buhay, na parabang hindi siya nagdusa ng anumang mga pinsala. Ye Feng. Inalis na niya ang kanyang mga kamay sa oras na ito, at tumingin kay Huang Xiang na may masamang ngiti, ano ang nararamdaman mo? Feng. Kuya Feng. Biglang tumayo si Huang Xiang, pagkatapos ay tumalon sa lupa na may hitsura ng paghanga at kagalakan, ikaw. Binuhay mo ako. Tumango si Ye Feng, bakit ako papayag na mamatay ka? Ikaw ang aking mabuting kapatid na nakikibahagi sa yaman at kapahamakan. Hoy, ang galing ni Kuya Feng. Nasaan si Ye Fan? Si Kuya Feng, pinatay mo ba siya? Tanong ni Huang Xiang, tumingin sa paligid. Ngumiti si Ye Feng, umalis na siya. Tayo. Pumunta. Humph. Parang takot pa rin ako sa'yo Kuya Feng ha. Medyo makapangyarihan ang lalaking ito. Kailangan kong maging mas maingat sa susunod. Bagamat Kuya Feng, kaya mo akong buhayin, napakasakit talagang mamatay. Hinawakan ni Huang Xiang ang kanyang bibig, ngumisi at umiling. Pagkatapos, sa looban, isang pinto ang bumukas. Jirulan, na may maputlang mukha. Fenger. Ito. Anong nangyayari? Hinawakan ni Jirulan ang frame ng pinto at tumingin kay Huang Xiang na may kaunting pagtataka, siya. Hindi ba siya patay na? Ngumiti si Ye Feng at mabilis na tumakbo. Tinulungan niya ang kanyang ina at sinabing, Ina, si Huang Xiang ay malubhang nasugatan, ngunit pinagaling ko siya. Malubhang nasugatan. Paano ito? Malinaw na tinusok niya ang kanyang ulo. Sabi ni Jirulan na may bahagyang takot. Huang Xiang. Tumawa at humakbang pasulong, Ma'am. Huwag mong sabihin na butas ang ulo, kahit butas ang ulo, nandyan si Kuya Feng. Huang Xiang. Direkta siyang pinutol ni Ye Feng, kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti. Tunay na, huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikan, bumalik ka sa iyong bahay at magpalit ng damit. Napagtanto ni Huang Xiang na halos nakalabas na siya ng isang salita, tumango ng nakangiti, at tumakbo pabalik sa kanyang bahay. Isang masalimuot na pag-iisip ang sumili sa mga mata ni Jirulan, tinitigan niya si Ye Feng ng may pag-iisip, at nagtanong, Fenger, sabihin mo kay nanay. Ano ang nangyayari, patay na ang mga tao, paano sila mabubuhay muli? Ito ay masyadong may problema. Inay, buti na lang bumalik sa kamatayan, huwag ka nang magtanong, magpahinga ka na lang. Magiliw na ngumiti si Ye Feng. Ngunit kapag nalaman ni Ye Fan, ang mga taong pinatay niya gamit ang kanyang sariling mga kamay, siya ay nabubuhay muli, maaari siyang bumalik sa pintuan. Sabi ni Jirulan. Umiling si Ye Feng at sinabing, napakabisi ni Kuya, imposibleng sinadya ni Huang Xiang na pumunta rito. Kahit na dumating siya, pinapatay mo ba si Huang Xiang nang walang dahilan? O bumalik at patayin ako bago ang clan meeting? Natigilan si Jirulan, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila hindi talaga ganoon si Ye Fan. Ngunit labis pa rin siyang nag-aalala. Fenger, takot na takot si nanay,
Bagamat naging matino ka na ngayon, laging naiisip ni nanay, may espesyal ka ba? Ano ang mahalaga? Itago mo ito sa iyong ina. Mahirap mabuhay ngayon mula sa mga nasasakupan ni Ye Fan, huwag ka na ulit gagawa ng katangahan, mapapatay ka sa huli. Sa katunayan, ina. Cannot care about anything, I just hope you can be safe, magpakasal at magkaanak, huwag kang matakot kay nanay, okay? Ina. Hahayaan kitang mamuhay ng mas magandang buhay sa hinaharap, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Sabi ni Ye Feng kasama. Isang nakapikit na ngiti. Wala siyang choice kundi bumantong hininga at tumango. Huahay. Union Club, Sekretong Test Base. Nang bumalik si Ye Fan sa lungsod, ang una niyang ginawa ay hindi upang umuwi, ngunit upang pumunta sa laboratorio ni Chu Yunyao. Ang pagpapalagayang loob sa isang babae ay sadyang balak niyang gamitin ang istilong, Ouroboros, na mga trinket na iniwan ni Yewuya upang masuri ni Chu Yunyao. Sa pamamagitan ng paraan, gusto ni Chu Yunyao na subukan niya ang space jumping device, siya dapat muling makita ang eksena gamit ang iyong sariling mga mata bago mo mapag-isipan kung isasagawa ang pagsusulit. Sa likod ng Cloud Clubhouse, ang orihinal na horse farm ay nakahiwalay sa isang hiwalay na lugar. Nang dumating si Chen Ye Fan dito, tinulungan niya si Chu Yunyao na paamuin ang isang mabangis na kabayo at binayaran ang mapang-akit na si Chu Yunsheng. Sa isang kisap mata, pagkatapos ng napakaraming bagay na nangyari, siya at si Chu Yunyao ay nagtatag din ng isang espesyal na relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Sa oras na ito, sa hiwalay at kumpidensyal na lugar, tahimik na nakatayo ang isang malaking aparato na may taas na 5 metro. Ang buong aparato ay mukhang isang portal, na may malaking bilang ng mga sinaunang bato na nakaayos sa pabilog na swing arm, tulad ng mga strip ng rune, at tulad ng ilang uri ng integrated circuit board. Hindi maintindihan ni Ye Fan ang teknolohiyang naitala ng etheric civilization sa axis ng Earth, kaya alam ni Chu Yunyao kung ano ang kinakatawan ng bawat linyang nilikha ng prehistoric stone. Oo. Saglit na nagmamatsyag si Fan, naramdaman ang pressure na dala ng hindi kilalang teknolohiya. Ang agham Chu Yunyao masye. Pakiramdam ni Fan, lalo niyang nararamdaman na ang eksperimentong ito ay hindi biro. Dumidilim na ang langit at automatikong bumukas ang mga ilaw. Ang tunog ng mga yabag. Nakapagpasya ka na ba? Gusto mo bang subukan ito? Lumapit si Chu Yunyao kay Ye Fan at casual na nagtanong. Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi ito isang maliit na bagay, pumunta lang ako ngayon para tingnan muna, ano ba talaga ang device na ito, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito sa loob ng ilang araw. Bagamat may tiyak na posibilidad na ang teleportasyon ay gagawing mga particle ang iyong katawan, at hindi ka na makakabawi, ngunit may posibilidad na mas mababa sa 1%. Pagkatapos ng lahat, nakagawa na ako ng maraming mga eksperimento, sabi ni Chu Yunyao. Kahit na ito ay 1/10,000th, kailangan kong isaalang-alang ito ng mabuti, umiling si Ye Fan at bumantong hininga, hindi mo kailangang mag-alala, kung sakaling mabaigo, mawawala ako. Sa daan ng siyentipikong paggalugad, isakripisyo ang lahat ng kailangan mo. Hindi maiiwasan, syempre sinabi ni Chu Yunyao. Dahon. Ang mukha ni Fan ay naninigas, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumaibot, at hindi siya nakipagtalo sa kanya, na nagsasabing, nasuri mo na ba ang Ouroboros na iyon at nasuri ang mga resulta? Napakatagal na. Kinuha ni Chu Yunyao ang tablet, binuksan ang isang ulat ng data, at iniabot ito kay Ye Fan, makikita mo mismo, hindi ko alam. Kung mahalaga ba ito bilang resulta? Kabanata 1630 iba pang mabubuting bagay. 1630 oo. Tiningnan ng Fan at nalaman na 12-dosenang mga parameter at data ang nakalista dito, maraming profesional na bokabularyo, at ang ilang mga simbolo ay mas mahirap basahin. Siya ay actually medyo marunong. Kung tutuusin, mayroon siyang magandang alaala, ngunit sa tuwing nahaharap siya sa isang bagay na pinag-aaralan ni Chu Yunyao, siya ay nasa kawalan pa rin. Napakamot sa kanyang ulo, si Ye Fan ay tumingin kay Chu Yunyao na nahihiya. Xiao Yao Yao. Iniunat ni Chu Yunyao ang kanyang kamay sa tablet bago siya matapos magsalita, hindi mo naiintindihan ang data. Tingnan mo ito. Tumingin sa ibaba si Ye Fan at nalaman na ito ay isang 3D na imahe, na may hindi mabilang na malalaki at maliliit na tuldok at iba't ibang linya. Ito ay tila isang malaking labirint at isang malawak na kalawakan. Oo. Kumunot ang noo ni Fan at tumitig saglit, pagkatapos ay inikot ang ulo at muling tumingin kay Chu Yunyao. Natagpuan niya na si Chu Yunyao ay tumitingin sa 3D na imahe, labis na nabighani. Sa sandaling ito, si Chu Yunyao ay tila nahuhulog sa isang kahangahangang mundo, na may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, isang matalinong liwanag sa kanyang mga mata, isang intelektual na ang alindog ay hindi masasabi. Maganda ba? Pagkaraan ng halos kalahating minuto, nagtanong si Chu Yunyao. Nakatingin lang kay Ye Fan, na nakakakita ng Diyosa sa babae, natigilan siya sandali, pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan, tumango at ngumiti, ang ganda. Nagtaas ng kilay si Chu Yunyao at nakitang nakatitig sa kanya ang lalaki. Inikot niya ang kanyang mga mata, hoy, nagpractice ka na ba ng martial arts at naging tanga?
Nagtanong sa iyo kung napakaganda nitong molecular structure diagram, sino ang nagtanong sa iyo kung maganda ako? Kailangan mo pa bang suriin ang itsura ko? Ang mukha ni Ye Fan ay nanlungo at naguguluhan, sinabi ko Chu Yunyao, hindi sapat na purihin kita sa iyong kagandahan. Tungkol sa pagtawag sa akin na isang tanga tulad nito. Anong hindi ka tanga? Naiinis na sabi ni Chu Yunyao. Ay, hayaan mo akong makita kung ano ang nangyayari sa iyo. Nakaramdam ng hinanakit si Ye Fan. Itinuro ang mapa ng 3D molecular structure at sinabing, bukod dito, ano ito? Hindi ako physicist. Kinuha ni Chu Yunyao ang computer, itinuro ang ilang detalye dito, at ipinaliwanag, tingnan mo ang hugis ng molecular structure dito. Sa kasalukuyan, sa mundong ginagalawan natin, hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong molecular na istruktura ng anumang substance na natuklasan. Ito ay isang ganap na bagong istruktura ng molecular. Bilang karagdagan, sa istrukturang ito, ang hindi kilalang kemikal na bono na ito ay hindi kabilang sa aming kilalang ionic bond, covalent bond, at metal bond. At ang ganitong uri ng hindi nakikitang kemikal na bono ay ginagawang ang molecular na istrukturang ito ay nagpapakita ng hindi maisip na antas ng katatagan, na 10,000 beses na mas malakas kaysa sa pinakamatibay na istruktura ng molecular na kilala sa universo. Para sa pinakasimpleng halimbawa, ang pag-ikot ng paggalaw ay nagiging mas matindi habang tumataas ang temperatura. Sa makatuwid, ang mga eksperimento sa molecular structure sa mababang temperatura ay maaaring mapagkakatiwalaan, habang mahirap makuha ang molecular na istruktura mula sa spectrum sa mataas na temperatura. Gayunpaman, kahit na ang sangkap na ginamit sa paggawa ng Ouroboros ay inilagay sa isang mataas na temperatura ng libu-libong degree, ang data ng pagtuklas nito ay kapareho ng sa sub-zero na temperatura. Kailan? Narinig ito ni Ye Fan, hindi niya napigil ang sumimangot, na nag-iisip, ibig mong sabihin. Ang bagay na ito, ay isang sangkap na hindi pa natin natutuklasan. Ngunit ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumikislap at nagsabi, posible rin. Hindi ito ang material na mayroon tayo sa mundong ating ginagalawan. Natahimik si Ye Fan, pakiramdam niya ay nabalisa ang kanyang ulo, at nanlamig ang kanyang mga buto. Ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang mga tao, sa wakas ay naiintindihan na niya. Kahit na ang komposisyon ng Ouroboros na ito ay hindi naririnig, ang pinakamahalagang bagay ay ang posibilidad sa likod nito. Isa, mula sa ibang mundo signal. Oo. Lumingon si Fan at tumingin sa madilim na kalangitan sa gabi, ang malawak na kalangitan, na tila napakahiwaga sa oras na ito. Iniwan ng Diyos ng digmaan ang bagay na ito, hindi para kay Ling Yue, dahil sa utak ni Ling Yue, hindi niya malalaman kung ano ito. Ito. Para sa iyo ito. Baka may gusto siyang sabihin sa iyo na espesyal sa pamamagitan ng bagay na ito. Hulaan ni Chu Yunyao. Tahimik na nag-isip si Ye Fan, at sinabing, ilabas mo ang Ouroboros na iyan at dadalhin kita. Bakit? Napasimangot si Chu Yunyao at sinabing, hindi ako mawawala sa iyo, kailangan kong ipagpatuloy ang aking pananaliksik. Kapag gusto mong mag-aral, maaari kong dalhin ito sa iyo, ngunit karaniwan kong inilalagay ito sa akin. Kung ang bagay na ito ay talagang may malaking kahalagahan, pagkatapos ay ilagay ito sa aking mga kamay, ito ang pinakaligtas, at ito ay ligtas din para sa iyo, sabi ni Ye Fan. Damot, mukhang nag-aatubili si Chu Yunyao, ngunit dahil sinabi ng lalaki na handa siyang magpatuloy sa pagsasaliksik para sa kanya, hindi na kailangang makipagtalo. Kapag siya dumating sa laboratorio, kinuha ni Ye Fan ang Ouroboros at ibinalik ito. Bag na imbakan. Nang siya ay aalis na, nang makita ang masungit na mukha ni Chu Yunyao, naramdaman niyang dapat niya itong bumawi. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, inabot at hinawakan ang mukha ng babae, at sinabing may masamang ngiti, huwag kang malungkot. Bueno, kahit na hindi ako maaaring manatili dito kasama itong Ouroboros, maaari akong mag-iwan ng iba pang magagandang bagay para sa iyo. Narinig iyon ni Chu Yunyao, sa pag-aakalang may natitira pang kayamanan si Wu Zhen, agad siyang naging interesado, ano pa? Dahan-daang yumuko si Ye Fan, lumapit sa tainga ng babae, at sinabing, ang mga butil ng publiko na nailigtas nitong mga nakaraang araw ay sa iyo na lang. Si Chu Yunyao ay medyo mabagal sa bagay na ito, at nang mag-react siya sa public grain na ito pagkatapos ng agad niyang itinulak ang lalaki, umalis ka nga dito. Ayoko. Sayang ang oras ko. Hindi sa iyo ito. Oo. Tumawa si Fan, binuhat ang babae sa kanyang mga balikat, at nagmamadaling pumunta sa kwarto sa labas ng laboratorio. Pagkalipas ng alas 11 ng gabi ay sumipol si Ye Fan at humakbang pabalik sa kanyang tahanan sa Beilu County. Sinabi ng babae na hindi, ngunit ang kanyang katawan ay tapat. Naaalala kung paano namula si Chu Yunyao at nakatulog ng kontento nang umalis siya, naramdaman ni Ye Fan ang isang pakiramdam ng tagumpay. Pagdating nila sa itaas, nakita nila na kalalabas lang ni Su Qingzhou sa kwarto ni Tuan Chun. Asawa, nakatulog si Tuan Chun. Tanong ni Ye Fan. Su. Napabuntong hininga si Qingzhou, napakasigla ng iyong pinakamamahal na anak, hindi siya mapapagod pagkatapos maglaro buong araw, pagkatapos manood ng mga cartoons, pagkatapos maligo, kailangan niyang makinig ng mga kwento bago matulog, ikukwento ko sa kanya ang aking bibig.
Pagkatapos ng lahat, malamang na ang aking mga Jin sa hinaharap ay pinagsama sa iyo, at ang sanggol na ipinanganak, syempre, ay hindi mag-asawa sa pisikal na kalidad na ito. Nagmamadaling kinuha ni Ye Fan ang mga resulta ng bagong pagsubok ni Chu Yunyao, kausapin ang babae. Medyo natuwa din si Qingzhou nang marinig niya ito, bagamat siya ay isang birhen at maagang nagkaroon ng anak na babae, kakaiba ang pakiramdam. Pero kung si Tuan Chun talaga ang magiging anak nila ni Ye Fan, it's always a blessing. Asawa, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Humakbang si Su Qingzhou at hinawakan ang kamay ng lalaki, kumikinang ang kanyang mga mata na parang nag-aalok ng isang kayamanan, natuklasan ko ang isang sikreto. Tungkol ito sa atin. Si Ye Fan ay naguguluhan at medyo kinakabahan sa kanyang puso. Anong sikreto? Napakahusay magsalita. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.